ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto 3 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station ang the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday! Oktubre 18, tuiga 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Time for sharing, giving gifts for everyone. 68 dias na lang, kagapasko na. Sa gihapon, inimo lang ganimong kurban, Bombot Shama Blanco Hofer. Sa madalagkuhan karon nga mga balita. Latest information sa sining pagkasapuna sa Pulisya Banwa nga nahulog sa sakayan matapos nga nagdakop asang illegal fisher sa probinsya sa Guimaras. Dugang sining mga informasyon karon tutukan lang diri sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto. Sa dugang pang mga talupang doon nga mga balita, update sa politika sa syudad. Iloilo City Councilor Miguel Treñas ginpanginwala nga ang ining istorya nga dagdagon sa ila sining grupo si Councilor Cedfrey Cabaluna agud iya nga mangin #1 councilor ang anak sang alkalde. Samtang Iloilo Provincial Government positibo nga mapaubrahan or maaprubahan sa LTFRB ang local public transport na route plan sa probinsya. Samtang sa mga nagapanguna dalagkuan naman nga mga balita nasyonal, ining ginahingyo sa kampo ni Pastor Kibuloy nga hospital arrest or ipaydalom lang siya sa hospital arrest, ginbalibaran, ginbasura sa korte. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, ining tuyo bala ni Senator Bato de la Rosa nga magpatigayon sa investigation sa bahin karon sa Senado may kantanan sa anti-drug war sa Duterte administration. Tinagpandaman rin si President or Senate President Chis Escudero siya nga hindi kanay magpatigayon sa mga pag-usisa sa drug war. Nag-react man si Senator Leila de Lima. Ambal ni Senator Leila de Lima siya, nano ka man imo ya batuman? Akusado ka na, huwes ka pa? Muni ka ron madalagkuhan ng mga balita, issues kag impormasyon kami sentro sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombota sa liwat, markahi ang inyong sining kalendaryo, Nobyembre 16. Nobyembre 16 sa masunod na ining bulan, Sabado ina nga adlaw, ululupod naman kita nga mangin baganihan. Bugal naman liwat nga ginapapag-on sang Bombo Radio Philippines ang commitment sini sa pagtibong sang voluntary blood donation. Pinaagi sa nationwide program sa Dugong Bombo sa November 16, 2024 sa 24 key cities sa diin may 31 ka mga fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations nga naga-operate. Sa Dugong Bombo sang nagligad sini nga tuig, nakatipon ang Bombo Radio sa 2,502,450 cc. Now, sa nga dugo, may equivalent ina nga 2,502 liters o kon 661.08 gallons o kon 12.02 drums nga nakabulig sa pagdugang sa blood supply sa pungsod. Halin sa ginlunsyar, ang Dugong Bombo masobra na pulo na katuig ang nakaligad, nakakontribute na inis ang average nga 18 drums ang dugo kada tuig sa Philippine Red Cross. Ang Dugong Bombo campaign nag-ani na sa nationwide recognition halin sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kag nabansagan gani bilang bloodiest single day blood donation program. Markahin nyo kalendaryo, Nobyembre 16. Ang iban nga mga impormasyon, balikan ta sa paray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang cabbage o
polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-18 sa buwan ng Oktubre, ang 2024. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 68 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, ang Office of the Vice President nagbabala ng posibleng constitutional crisis dahil yan sa patuloy na investigasyon ng Kamara de Representantes. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ikinagalak ang muli nilang pagkikita at pag-uusap ni dating Vice President Leni Robredo. Petisyon para i-diskwalipika si Kibuloy sa senatorial race natanggap na ng Commission on Elections. Ang Department of Foreign Affairs naman nababahala para sa United Nations peacekeepers sa Lebanon sa gitna po yan ng airstrike ng Israel. Abangan din sa ating business report mamaya, rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ulat naman mula sa lalawigan, 200 piso o 200 milyong piso na halaga daw ng Peking luxury products na sabat ng NBI sa Mandawi City sa Cebu. At sa sports balita, ang Oklahoma City Thunder dinumina ang laban kontra sa Atlanta Hawks 104-99. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Asahan ang panibago pong rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, maglalaro mula 50 centimos hanggang sa 75 centimos ang itatapya sa kada litrong presyo ng gasolina, habang piso naman hanggang sa piso at 15 centimos ang itatapya sa kada litro ng diesel. Sa kerosene naman, inasahang bababa ito ng 90 centimos hanggang sa piso sa bawat litro. Ayon po kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang bahagyang paghupa ng kaguluhan sa gitnang silangan ang pangunahing dahilan ng tapyas presyo. Susundan nito ang big-time oil price hike na ipinatupad ngayong linggo, kung saan umabot sa 2 pesos and 60 centavos ang itinaas sa kada litrong presyo ng gasolina, 2 pesos and 70 centavos ang kada litrong itinaas ng diesel, at 2 pesos and 60 pesos ang itinaas sa kada litrong presyo ng kerosene. Mula po noong Enero mga kabombo hanggang sa kasalukuyan, umaabot na po sa 9 na piso o 9 pesos and 5 centavos ang itinaas po sa presyo ng gasolina kada litro, habang 6 pesos and 75 centavos naman ang itinaas sa presyo ng kada litrong diesel. Sa kerosene naman, nakapagtala na po ito ng 2 pesos and 75 centavos na pagtaas sa presyo kada litro.
Samantala, ikinalugot naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkikita nila ni dating Vice President Leni Robredo sa may Sorsogon kahapon. Sa talumpati ng punong ehekutibo, kanyang pinasalamatan si Senate President Cheese Escudero na gumawa ng hakbang tungo sa isang political reconciliation. Sinabihan ng Pangulo si Senator Escudero na well done at siya ay natutuwa sa pagkikita nila ni dating Vice President Leni kung saan sila ay nagkadaupang palad. Kahapon kasi sinalubong ni Vice President Leni Robredo si Pangulong Bongbong Marcos sa Sorsogon. Hindi naman nagkasama sa stage sina dating Vice President Leni at Pangulong Bongbong Marcos dahil umalis na ang dating pangalawang Pangulo dahil mayroon itong susunod pang event. Kung maalala, sina Robredo nga at Pangulong Marcos ay mahigpit na nagkatunggali noong 2022 presidential elections. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Cheese Escudero and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Samantala sa panig naman po ni House Speaker Martin Romualdez, kanyang inihayag na ang nais talaga ng Administrasyong Marcos ay magkaisa ang lahat. Sinabi din ng House Speaker na ang pahayag ng Pangulong Marcos kaugnay sa pagkikita nila ni dating Vice President Leni Robredo ay reiteration lamang anya na hangad nito ang pagkakaisa ng ating bansa. Narin naman ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Our president's message to the country that we always must unite. A reiteration of a message that has made throughout the Philippines. Reuniting, signing, being. Pahayag po yan ni House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pang malalaking balita, nanindigan ng Office of the Vice President na ang patuloy na legislative inquiry ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay hindi na kailangan dahil hindi nito natutugunan ang pangangailangan na nakasaad sa saligang batas tungkol sa mga pagtatanong bilang tulong sa pagbuo ng panukalang batas. Habang kinikilala ng Office of the Vice President ang kapangyarihan umano ng mababang kapulungan na magsagawa ng naturang pagtatanong in aid of legislation, ang patuloy na investigasyon umano ng Kongreso na nag-uugat sa Privilege Speech number 379 nitong si Representative Rolando Valeriano noong Setyembre 3 ay hindi makakatulong sa paglikha ng bills o panukalang batas. Ito at ang motu proprio inquiry ay batay sa manifestation nitong si Representative Hervil Luistro at parehong walang malinaw daw na layuning pambatas o pinag-iisipang batas na inasahan bilang resulta ng kanilang deliberasyon. Ang patuloy na pagtatanong ng Kamara laban sa Office of the Vice President ay hindi umano nakasentro sa kapaki-pakinabangan na paksa. Bilang respeto sa mga kagalang-galang na miyembro ng komite, naniniwala ang Office of the Vice President na alinsunod sa jurisprudence, ang mga iniimbitahang resource person ay hindi napipilitang dumalo. Sa kabila nito, ang mga opisyal at tauhan ng Office of the Vice President ay nagsumite sa harap ng lupon ng kanilang mga tugon sa imbitasyon. Sa katunayan, si Vice President Sara Duterte mismo ang dumalo sa inquiry na isinagawa ng panel noong Setyembre 18 ng taong kasalukuyan kasunod ng imbitasyon na ipinadala ng House panel na natanggap naman ng Office of the Vice President na may petsang Setyembre 13 ng taong 2024. Maingat umano ang Office of the Vice President sa pagtalakay sa mga bagay na makabinbin o nakabinbin sa panel ng Supreme Court Supreme Court House dahil maaring lumabag ang ahensya sa tuntunin sa sub judice na maghihigpit o naghihigpit sa mga komento at pagsisiwalat na may kinalaman sa mga paglilitis ng hudikatura. Kung ang House panel na pinamumunuan nitong si Representative Joel Chua ay patuloy na nagsasagawa ng sarili nitong pagtatanong sa mga isyong nakabinbin sa korte, ito'y lilikha lamang umano ng posibilidad ng salungatan sa pagitan ng mga natuklasan ng isang komiteng pambatasan at ang hatol ng isang judicial tribunal. Ang ganitong mga salungatan ay maaring hindi na kinakailangang lumikha ng isang constitutional crisis sa pagitan ng Kamara at ng Korte Suprema na masisira lamang ang katatagan ng mga demokratikong sistema ng bansa at ang mas malawak na interes ng publiko na na pinaglilingkuran.
Gayon din, ang Office of the Vice President tulad ng iba pang mga tanggapan ng gobyerno ay regular na sinusuri umano ng Commission on Audit at ang mga alegasyon nitong si Representative Valeriano sa kanilang isinagawa noon na privileged speech na madaling ma-verify sa pamamagitan niya ng mga ulat ng mga state auditors ng Pilipinas. Ang datos na hinahanap nitong si Valeriano sa kanyang talumpati ay naibigay na raw sa budget deliberation sa Committee on Appropriations at ang karagdagang impormasyon na kailangan ay maaring maberipika sa pamagitan ng Commission on Audit, kung kaya't nagiging ganap na hindi na kailangan para sa House panel na magsagawa ng mga pagdinig sa paggamit yan ng budget at accomplishment ng Office of the Vice President. Para sa parehong mga kadahilanan, ang pagtatanong umano ng Kongreso sa mga bagay na ito sa ilalim ng pag-audit ay maaari ding hindi na kinakailangang maimpluwensyahan sa mga paglilitis o makaimpluwensya sa mga paglilitis sa harap ng Commission on Audit o lumikha ng mga salungatan sa pagitan ng mga mababatas at mga auditor ng Estado dahil ang Commission on Audit ay isang independent constitutional body na pinagkalooban ng pangunahing jurisdiksyon sa usapin. Kaya ang mga lugar na ito lamang ang pagtatanong ay dapat nang itigil ayon po yan sa pahayag ng Office of the Vice President. Sa kaugnay pa rin pong balita, mga kabombo, pinatutuhanan ng isa pang opisyal ng Department of Education ang alegasyon nitong si retired Department of Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado na namigay ng cash envelope itong si Vice President Sara Duterte sa ilang opisyal ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Isa sa umamin na nakatanggap ng naturang envelope itong si dating Department of Education Director at dating Bids and Awards Committee Chairman Resty Osayas. Sa interpelasyon itong si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kay Osayas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon, kanyang inamin na nakatanggap siya ng 4 na envelope na naglalaman ng 12,000 pesos hanggang 15,000 pesos na cash sa 4 na magkakahiwalay na okasyon noon pong 2023. Paliwanag ng Department of Education official na akala niya ay common practice na ito sa ahensya. Natanggap umano niya ang naturang mga sobre mula kay Vice President Sara sa pamagitan nitong si dating Department of Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda mula Abril hanggang Setyembre ng taong 2023. Hindi naman napigilang ipunto nitong si Congressman Valeriano na natigil ang pagbibigay ng cash envelope para kay Osayas noong Setyembre 2023. Panahon niya na kinukwestiyon na ang confidential fund ni Vice President Sara doon ho sa may Kamara de Representantes. Pakinggan po natin ang bahagi po ng naturang pagdinig. Tanong lang po, would you also receive envelopes from Ms. Shine Paharda? Parang ikinuwento ni Yusek Mercado, envelope containing cash. All right, Your Honor, Mr. Chair, no, I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I thought, the very first time I encountered that matter, sir, was sometime in April of 2023. I didn't know I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not. Bahagi po yan ng mga pagdinig kahapon. Ito pong isyong ito, mga kabumbu, ay una pong lumabas sa huli o doon ho sa ikatlo na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan ay una rin pong inibitahan dito ang Office of the Vice President, pero hindi po nakadalo ang ilang mga opisyal ng Office of the Vice President. Muli pakinggan ba po natin ang bahagi pa po ng pagtatanong nitong si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kay Department of Education Director Resty Osayas. Last hearing, sabi ni Yusek Mercado, kung natatandaan ko, 9 envelopes yung natanggap niya amounting to 50,000 each. Sa inyo pong pagkakaalala, hanggang kailan kayo nakatanggap na envelope? Ilan? It started April. I think it was until September of that year. Up to September 2023? Yes, sir. But if I recall it right, I was only summoned about 4 times to the office. 4 times? Yes. Up to September 2023? Yes, sir. So yung last quarter po, wala na kayo natanggap? Wala na po. Wala. So in other words, wala kayong envelope na natanggap ng 4th quarter ng 2023. Tama po? Yes, sir. Mukhang sumakto .
sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential fund for the last quarter nang pumuputok ng issue ng confidential. Bahagi pa rin po yan ng mga tagpo kahapon doon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Maalala po na sa naunang pagdinig ng komite noong pong Setyembre 25, sinabi nitong si retired Department of Education Undersecretary Mercado na nakatanggap siya mula kay Duterte ng buwan ng sobre na naglalaman ng 50,000 pesos bawat isa mula po Pebrero hanggang Setyembre ng taong 2023. Nanunungkulan itong si Mercado bilang Department of Education Head of Procuring Entity noon pong panahong iyon. Una nang nagsilbi si Vice President Sara bilang kalihim po ng Department of Education mula Hunyo at 30 ng taong 2022 at nagbitiw nito pong Hulyo at 19 ng taong kasalukuyan. Samantala, kuha po tayo ng karagdagan pang pag-uulat mula naman dyan sa may Senado dahil si Senator Estrada sinabi pong posibleng magkaroon ng kulay kung komite daw ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Bongo ang mag-iimbestiga sa madugong war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. Kaugnay yan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Magkakaproblema raw kung ang komite ni na Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo ang hawak na investigasyon hinggil sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Tugon nito ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa napipintong pagkakasa ni De La Rosa ng motu proprio investigation sa Senado at ang paghahainigo ng resolusyon para si Batong humawak ng investigasyon. Ayon kay Estrada, kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si De La Rosa at Go. Posible anya na magkaroon ng kulay at sabihin ng publiko na hindi na maging kapanipaniwalang pagdinig dahil may bahid na ng bias. Mas mainam anya na pakinggan ang panig ni Duterte sa pamamagitan ng Committee of the Whole. Kung halimbawa naman anya ay hindi Committee of the Whole at Public Order ang hawak, pwede naman si De La Rosa na mag-subcommittee. Gayunpaman, isinasangguni na ni Estrada ang desisyon kay Senate President Francis Chis Escudero kung papaanong magiging takbo ng investigasyon. Samantala, para naman kay Senadora Loren Legarda, hihintayin pa raw nila ang konsultasyon at pasya hinggil sa drug war investigation ng Senado. I'll wait for the consultation. I have not heard of that and I will wait for the consultation in caucus among all the senators. I will leave it at that. Una nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na posibleng Committee of the Whole ang manguna ng investigasyon, subalit kinukonsidera din ni Escudero na ibang komite ang humawak sa gagawing pagsisiyasat. Nakatagdang konsultahin ni Escudero ang ibang mga miyembro hinggil sa nasabing usapin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kaugnay po ng balitang yan mga kabombo, professional daw na ihahandle nitong si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang napipintong parallel investigation ng Senado. Hinggil po yan sa madugong drug war ng Duterte administration. Si Pimentel ang nasa kasalukuyang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Una na ring sinabi ng minority leader na dapat hanapan ng oras ang pagdinig sa dami ho ng namatay sa war on drugs ng nakarang administrasyon. Marapat lamang na mabigyan ng sapat na panahon at attention ang pagdinig para ho sa mga biktima at kanilang naulilang mga pamilya. Ipinauubaya naman ng senador kung sino ang mangunguna sa pagdinig, ngunit sa komite niya raw ito ay o kung sa komite niya ito mai-refer ay professional daw niya na hahawakan ng naturang pagdinig. Samantala, sa mga karagdagan pa pong balita, natanggap ng Commission on Elections ang petisyon na humihiling para idiskwalipika naman ang nakakulong na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa senatorial race sa 2025 midterm elections. Ang complainant sa petisyon ay si Labor leader Sani Matula na tumatakbo din sa pagkasenador sa ilalim ng Workers in Peasants Party. Sa petisyon ni Matula, inireklamo nito ang pastor para sa misrepresentation ng kanyang sarili bilang senatorial candidate sa ilalim ng kanilang partido. Anya, ang individual na lumagda sa nomination papers ni Kibuloy ay hindi lehitimong opisyal ng kanilang partido. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pag-aaralan ng full body ang naturang reklamo. Subalit base anya sa jurisprudence, maaari pa ring payagan umano si Kibuloy na tumakbo bilang independent candidate sakali man na mapatunayang nagsinungaling nga siya sa kaniyang political party.
Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 17 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ating pagpapatuloy humamaya, itong si Attorney Torion, ang nagsisilbi pong legal counsel ni Pastor Kibuloy, sinabing hindi po kailangan munang dumalo nitong si Kibuloy sa pagdinig ng Senado. Mamaya po yan. Bundles of sure prizes. Sure win ka sa Dunkin'. Walang talo, sure ang panalo sa Dunkin' Bundles of Sure Prizes. Buy a participating donut bundle, feel the promo stuff, and win a sure prize from one classic donut to 100,000 pesos. Congrats in advance and... Hello, bundles of sure prizes. Sure win ka sa Dunkin'. See posters for details. Promo runs from October 10 to 25, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198530, Series of 2024. Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa ating mga karagdagan pang mga balita, binigyang diin itong si Attorney Israelito Torion na hindi na kailangang dumalon itong si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa pagdinig sa Senado. Ayon po kay Attorney Torion, nasa korte na ang mga kaso nitong si Kibuloy at hindi na niya kailangan pang magpaliwanag sa Senado dahil malalabag ang kanyang karapatan laban ho iyan sa self-incrimination. Una na rin naghain ng musyon ang kampo ni Kibuloy laban sa plano ng Senado na padaluhin ang kontrobersyal na pastor sa isa sa gawang pagdinig. Ayon kay Attorney Torion, dahil dinidinig na sa korte ang mga kaso ni Kibuloy, may karapatan niya itong tonggi o tumanggi sa paanyaya ng Senado. Gihit pa ng abogado, ang korte ang may akmang otoridad para dinggin ang mga kaso at mga alegasyon laban kay Kibuloy at dito rin magpapaliwanag anya ang kanyang legal team. Narito ang bahagi po ng pahayag na Attorney Torion. That is his right against self-incrimination. The cases are now in court. If you read standard chartered case, and even Senator Miriam Santiago argued that since the cases are now in court, the accused can altogether refuse to take the witness stand. Itinakda ng Senado ang pagdinig sa mga alegasyon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa Oktubre 23 ng taong kasalukuyan. Ang naturang pagdinig ay pangungunahan po ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ang parehong komite sa Senado na dumidinig din sa munoy malawakang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa at iniugnay si dating Mayor Alice Go ng Babantarlac. Una nang sumulat si Committee Chairman o Chair Senator Rizon Tevero sa Korte upang hilingin ang pagpayag nitong makadalo etong si Kibuloy sa kanilang pagdinig. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Department of Foreign Affairs para sa United Nations Peacekeepers na United Nations Interim Force in Lebanon. Sa gitna po yan ng nagpapatuloy na pagpapakawala ng airstrikes ng Israel. Ang UNIFIL nga ay naatasan ng United Nations Security Council na subaybayan ang paghinto ng hostilities kaugnay o kasunod po yan ng 2006 war sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon at ang pag-atras ng Israeli forces mula doon sa may southern Lebanon. Sa isang statement, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza na mariing kinukundina ng Pilipinas ang anumang aksyon na naglalagay sa kaligtasan at seguridad ng United Nations Peacekeepers sa panganib na ginagawa ang kanilang mandato alinsunod sa Charter of the United Nations. Kaugnay nito, hinimok naman ng ahensya ang United Nations member states na pagtibayin pa ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng international law at tiyakin na mapayagan pa rin ang mga tagapamayapa na maisagawa ang kanilang mahalagang trabaho. Iginiit din ng DFA na ang mga paglabag daw sa peacekeeping mandates ay nakakasira sa rules-based international order at pag-destabilize sa mga rehiyon. Nananatili din anyang committed ang DFA sa multilateral cooperation para na rin sa pagtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Sa iba pa ang mga balita, inihayag naman itong si suspended Purak Pampanga Mayor Jaime Capil na handa siyang harapin sa tamang forum ang reklamong inihain laban sa kanya. Kaugnay po yan sa illegal operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99 doon sa may Porac, Pampanga. Anya, buo ang kanilang tiwala na mananaig ang katotohanan at ang katarungan. Subalit ayon sa suspendidong alkalde, hindi pa nito natatanggap sa ngayon ang kopya ng reklamo na inihain ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Anya, nalaman lamang niya ang kaugnay
sa naturang reklamo sa pamagitan niya ng media, subalit hindi pa natatanggap ang opisyal na kopya ng naturang asunto. Samantala, maliban kay Kapil, ang iba pang respondents sa naturang complaint ay sina Porac Business Permit and Licensing Office Head Emerald Salonga Vital, Municipal Vice Mayor Francis Tamayo at 7 iba pang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Maalala na nauna nang sinuspende ng Office of the Ombudsman sina Kapil dahil sa umano'y gross neglect of duty matapos na akusahan sila ng Department of Interior and Local Government na kawalan ng aksyon at hindi paggampan sa kanilang tungkulin dahil pinahintulutan umano na maipagpatuloy ang operasyon ng naturang Philippine Offshore Gaming Operator sa naturang bayan. Samantala, ganap na pong batas ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Law matapos ngang lagdaan na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Palasyo Malacanang para tugunan na rin ang gaps na naidulot noong pandemya. Ang ARAL Law ay isa po yung tinukoy na priority measure ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Layunin ng batas na ito na bumuo ng National Learning Intervention Program para tulungan ang mga nahihirapang mag-aaral para mag-catch up pa sa kanilang aralin, batay na rin sa required standards ng kanilang grade levels. Ang nasabi pong programa ay pangungunahan naman ng Department of Education sa pamamagitan sa pagtapos sa mga guro, pre-service teacher at ang mga estudyante na naka-enroll sa teacher degree program. Ang ARAL program ay isa pong libre na National Learning Intervention Program. Nakapukos ang programang ito para mapabuti pa ang competencies ng mga estudyante, partikular na po sa essential learning areas, kabilang na dyan ang pagbabasa, matematika para sa grade 1 hanggang grade 10, at science naman para sa ikatlong baitang hanggang sa ikasampung baitang. Para sa kindergarten, nakatutok naman po ang ARAL program sa paghubog pa sa mga mag-aaral at pagpapaigting ng kanilang literacy at numerical competences. Upang masiguro naman ang pagiging epektibo at accessibility ng mga tutorial sessions, isasagawa ito sa 3 flexible delivery modes. Maaari namang pumili ang mga mag-aaral ng face-to-face, tutorials, online at blended learning. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commitment ng gobyerno na tulungan ang mga nahihirapan pong mag-aral na naka-recover sa kanila pong aralin matapos nalagdaan nga ng Pangulo ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Law. Binigyang diin ng Pangulo na nais ng kanyang administrasyon na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang mga mag-aaral na kanilang karapatan. Aminado din ng punong ehekutibo na nakakadismaya ang ulat na 75% sa mga Pilipinong mag-aaral ay below minimum proficiency levels sa pagbabasa, matematika at maging sa siyensya. Dahil dito, kumilos na ang gobyerno para mapalakas pa ang educational system dito sa ating bansa. Sa paglagdanga sa naturang batas, magiging daan ito upang mabigyan pa ang bawat mag-aaral ng karapatan para sa isang dekalidad na edukasyon na accessible para sa lahat. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Teachers, pre-service teachers, serve as the foundation of the learning process. And your role is crucial in imparting the values and knowledge essential for the next generation to succeed. To bolster this vision, we are engaging public telecommunications entities to collaborate with us by providing free access to DepEd exclusive learning management systems. This will encompass a multitude of tools, from web-based applications and online educational platforms to digital libraries and other knowledge hubs, fostering continuous learning for both students and educators. Recognizing the needs of disadvantaged learners and their tutors, this law provides subsidized data plans to facilitate access to the resources required for academic success. Moreover, a portion of the mandated allotment in each broad teacher. Bagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng kanyang paglagda sa bagong batas na ARAL Law. Kaugnay po ng balitang yan, ikinalugod naman itong sa Senate Committee on Basic Education Chairman, Senator Sherwin Gatchalian, ang paglagda doon ho sa Academic Recovery and Accessible Learning o ito nga ho yung ARAL Program Act at ito rin ho ay kilala bilang Republic Act No. 12028. Isa hong batas na magpapaigting sa pagsugpo sa krisis sa edukasyon dito ho sa ating bansa.
Itatatag sa ilalim po ng bagong batas ang aral program na magbibigay ng National Learning Intervention na nakakaangkla sa mga sumusunod na pamantayan. Ang mga sistematikong tutorial session, maayos na intervention plans at learning resources na binubuo ng mga experts at reading specialists at naayon sa learning-centered approach. Epektibo at angkop na mga paraan ng pagtuturo para ho sa mga tutors, mga mag-aaral at iba pa. Layon po ng batas na matulungan ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang sa grade 10 mula ho sa mga pampublikong paaralan na bumalik o babalik sa paaralan matapos mahinto sa kanilang pag-aaral. Sasaklawin ng aral program ang essential learning competency sa ilalim po ng K-12 Basic Education Curriculum at tututukan ng reading at mathematics para ho yan sa grade 1 hanggang grade 10 at science naman para ho sa grade 3 hanggang grade 10. Bibigyang prioridad ang reading at mathematics upang linangin ang critical at analytical thinking skills ng mga mag-aaral. Tututukan din ng aral program ang pagpapatatag ng foundational skills nitong mga mag-aaral mula ho sa kindergarten, lalo na ng kanilang literacy at numeracy competencies. Ayon din sa mga guidelines ng Department of Budget and Management, ipagkakaloob ang karagdagang bayad para ho sa mga guro kung nagampanan na nila ang kanilang tungkulin na magturo sa loob po ng mga classroom sa loob yan ng 6 na oras. Ang dagdag na bayad sa mga kaguruan ay hindi naman lalagpas sa halagang katumbas ng bayad sa 2 oras batay po yan sa prime hourly teaching rate. Ang mga para-teachers na magsisilbing mga tutor ay babayaran mula ho sa pondo ng Department of Education o sa Special Educational Fund ng Local Government Board. Nakasaad din po sa naturang batas na ituturing na relevant teaching experience ang pagiging tutor ng mga pre-service teachers sa pag-a-apply nila sa mga plantilla positions sa ilalim ng Department of Education. Samantala naman ang PNP, CIDG may ikinakasanang kaso maliban pa sa obstruction of justice laban sa abogado ni Pastor Apollo Kibuloy at ilan pang mga leader ng Kingdom of Jesus Christ. Kaugnayan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. May ikinakasapang mga kasong Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, partikular na ang kasong obstruction of justice laban sa legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy at sa ilan pang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, maliban pa rito ang isinampang sedition at inciting sedition complaint sa Department of Justice kahapon laban kay Attorney Israelito Torion at sa 11 pang miyembro ng KOJC. Isang individual po. Kung ito po ay sina Eleanor Cardona, Carlo Catil, Lorraine Badoy Partosa, Jeffrey Celis alias Ka Eric, Kathleen K. Laurente, Trinidad Arafol, Lord Byron Cristobal, Joey Espina, Son, Esteban Lava, Jose Lim III, Attorney Marie Daina Tolentino Fuentes, and other John Does and Jane Does po. Ito po ay nag-ugat po. Ito pong reklamo po nila doon po sa pagpigil po nila at pananakit sa mga pulis natin during sa service po ng warrant po na. Ayon kay Fajardo, ito ay nagugat sa pagharang ng mga naturang individual sa paghahain noon ng kapulisan ng warrant of arrest sa pastor sa loob ng KOJC compound. Maliban pa rito, ito rin daw ay kaugnay ng paggamit ng mga ito ng kanilang social media account para manawagan at manghikayat sa publiko, partikular na sa mga miyembro ng KOJC na mag-aklas at patalsikin sa pwesto ang kasalukuyang administrasyon. Una nang iniulat na kahapon, naghain ng reklamong sedition at inciting sedition complaint sa DOJ ang PNP-CIDG laban sa mga naturang individual. Ang pagsasampa ng kaso ay pinangunahan ni CIDG Acting Director Police Brigadier General Nicolas Torre III kasama ang nasa 20 PNP personnel bilang witnesses. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kaugnay po ng balitang yan, nakahanda mano itong si Attorney Israelito Torion na harapin itong kasong sedition na inihain ng Criminal Investigation and Detection Group laban sa kanya at ng iba pang mga kasamahan. Kahapon ng pinangunahan nitong si Crime Investigation o Criminal Investigation and Detection Group Chief, Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang paghahain ng asunto sa Department of Justice mahigit isang buwan mula noong natapos itong banggaan sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at Davao PNP na dating pinamunuan itong si Torre. Isa sa mga nagsilbing basehan ng kaso
ay ang umano'y panawagan ng mga opisyal at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na mag-aklas at patalsikin itong si Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Sa panayam kay Attorney Torion matapos ang paghahain ng kaso ng CIDG, sinabi niyang hindi na niya ikinagulat ang kasong inihain laban sa kanya. Gihit ng abogado, matagal nang nagbabanta si General Torre laban sa kanila, kaya't dati na nilang inasahan ang mga serya ng kaso mula sa kanya. Ayon pa kay Torion, hindi rin niya mawari kung saan at kailan siya nagbanggit ng mga salita na maikukonsidera bilang inciting sedition dahil dinedepensahan lamang umano niya si Apollo Kibuloy bilang kanyang kliyente. Narito ang bagay po ng kanyang pahayag. General Torre has been threatening us even after the siege. Now he really truly did it. I was even at a loss as to where did I utter words that would incite to sedition. I was just defending my... Binigyang din nitong si General Torre na ilalabas nila ang lahat ng ebidensya laban kina Torion at mga kasamahan sa magiging paggulong ng kanilang isinampang kaso. Maramihan niya ang nalikom nilang katibayan na nagpapatunay sa kanilang isinampang asunto laban sa grupo nitong si Torion. Narito naman po ang bahagi ng pahayag nitong si General Torre. Final natin today on same set of people. 13 people actually ang ating kinasuhan ngayon with other John Does and Jane Does. Ang mga knowledge namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. So yan ay lalabas naman sa pag nagtumakbo na ang pag-iimbestiga. Sa kabuuan mga kabumbo ay 13 individual ang kinasuhan po nitong si Criminal Investigation and Detection Group Chief Torre, General Torre. Ilan ho sa kanila ay mga John at Jane Does o hindi pa po kinikilalang mga individual. Bombo International News. Magkakahalong reaksyon mula sa iba't ibang leader ng bansa matapos na kumpirmahin ng Israel na kanilang napatay ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Sinabi ni French President Emmanuel Macron na dahil napatay na ang Hamas leader ay marapat na mapakawalan na ang bihag ng mga Hamas. Sinabi naman ni Italian Foreign Minister Antonio Tajani na maituturing lamang na ipinagtatanggol ng Israel ang kanilang sarili sa pagkasawi ng Hamas leader. Ikinatuwa naman ni German Foreign Minister Annalena Baerbock ang insidente kung saan marapat na isulong aniya ang usaping pangkapayapaan. Itinuturing naman ng Amerika na nakamit na ng Israel ang hustisya sa pagkamatay ng Hamas leader. Sinabi naman ni US Vice President Kamala Harris na may mga Americans ang napatay ng leader ng Hamas. Magugunitan, napatay nga ang Israeli leader na si Sinwar sa isinagawa nilang military operations sa Gaza. Si Sinwar ang itinuturong nasa likod din ng October 7 attack doon sa Israel. Kaugnay niyan, narito po ang bahagi ng payag ni US Vice President Kamala Harris. And justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. Sinwar was responsible for the killing of thousands of innocent people, including the victims of October 7 and hostages killed in Gaza. He had American blood on his hands. Today, I can only hope that the families of the victims of Hamas feel a sense and measure of relief. Israel has a right to defend itself, and the threat Hamas poses to Israel must be eliminated. Today, there is clear progress toward that goal. Hamas is decimated and its leadership is eliminated. Pahayag po yan ni US Vice President Kamala Harris, kasunod na rin po ng pagkumpirma ng Israel na napatay nila ang Hamas leader na si Yahya Sinwar. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Atlanta Hawks sa paghaharap ng dalawa ngayong araw. Kapwa parahuyan sa ikaapat na game ngayon pong preseason. Nagtapos ang laban ng dalawa sa score na 104-99. Pabor po sa Thunder. Naging mahigpit ang laban ng dalawa kung saan sa unang tatlong quarter ay hawak o pawang hawak po ng Hawks ang kalamangan hanggang sa 2 puntos. Ngunit sa huling quarter, pinilit po ng Thunder na umabanse at nagpakawala ng ilang mga 3-point shots. Nagawa ng Thunder na makapasok ng 18 points na free throw mula sa kanilang 25 attempts. Sa Hawks naman, tanging 5 free throw points lamang ang naibigay sa kanila. Lahat ng ito ay nagawa nilang maipasok.
Ang maraming free throw attempts ng Thunder ay kasunod na rin ng ilang beses na foul na itinawag sa Atlanta. Binuhat itong si Kobe Bufkin ang Atlanta sa kanyang 31 big points habang pinangunahan naman itong si Chet Holmgren ang opensa ng Thunder at nagbuhos ng 15 big points. Hawak ng Thunder ang 3 panalo at 1 pagkatalo habang iisang panalo pa lamang ang hawak ng Hawks. At maliban dito ay hawak din po nila ang 3 pagkatalo. Entertainment News. Nagbigay na rin ng tribute sa gitna ng pagluluksa ang mga miyembro ng One Directions at pamilya ng pumanaw na pop star na si Liam Payne. Sa inilabas na joint statement ng One Direction members na sina Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson at Niall Horan, inihayag ng mga ito na labis silang devastated sa pagpanaw ng kanilang dating kabanda at sinabing ilalaan nila ang panahong ito para ipagluksa at iproseso ang pagpanaw ni Payne na kanilang tinawag na brother na kanilang mahal na mahal. Nagpaabot din ang mga ito ng mga hiwalay pang heartfelt message para kay Payne sa kanilang Instagram page. Sinabi ni Tomlinson na devastated siya sa pagkawala ng isang katulad ni Payne na kanyang itinuturing bilang brother. Sa dulo ng mensahe ni Tomlinson, binanggit din niya ang pangalan ng anak ni Payne na si Bear na kung sakali daw na kailanganin siya, handa siya na maging uncle nito at ikukwento sa kanya kung gaano ka-amazing ang kanyang ama. Inilala naman ni Styles sa kanyang IG page ang mga katangian ni Payne na ang greatest joy anya ay magpasaya ng ibang tao at isang karangalan anya para kay Styles na makasama ni Payne habang ginagawa ito. Inilarawan din niya si Payne bilang warm, supportive at incredibly loving na tao. Sa tribute message naman ni Malik para kay Payne, sinabi nito na nais niyang mayakap si Payne sa huling sandali. Samantala sa inilabas naman na statement ng pamilya ni Payne, heartbroken sila sa nangyari at kanilang aalalahanin si Payne bilang mabait, funny at brave soul. Kinansila naman na ng UK-based talent competition na Britain's Got Talent ang kanilang audition kasunod na rin po ng pagpanaw ng pop star na matatandaan na sa natura pong show unang sumikat si Payne at kalaunan ay napabilang sa 5-member ng One Direction na naging global sensation at biggest boy band sa buong mundo. Samantala, kaugnay pa rin po niyan, patuloy din pong bumubuhos sa mga tribute mula sa mga fans at music industry kasunod ng pagpanaw ng 31 anyos na si Payne. Nagpahayag ng pagkabigla at pagdadalamhati ang mga fans kung saan ilan sa kanila ay nagtipon-tipon sa labas ng Casasur Hotel kung saan nga natagpo ang patay ang singer. Nag-alay ang mga tagahanga ni Payne ng isang vigil. Sandaling katahimikan, nagtirik ng mga kandila at pinatugtog din ang ilan pang mga kanta ng One Direction. Ilan naman sa malalaking pangalan sa music industry ang nagbigay pugay din sa yumaang musician. Kabilang na dito si British singer Olly Murs na nagpahayag ng devastation sa nangyari. Habang inalala naman ni American singer-songwriter Charlie Puth ang kabataan o kabaitan ni Payne na isa din sa pinakaunang major artist na kanyang nakatrabaho. Oras na natin magkakabumo, mayroon na lamang ko tayong 19 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon at sa iba pang mga balita nagtapos na ang Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Reduction na ginanap sa Philippine International Convention Center sa May Pasay City. Pinangunahan din na Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Loizaga, National Defense Secretary Gilberto Teodoro at United Nations Disaster Risk Reduction Head Kamal Kishore at Ambassador of Switzerland to the Philippines, Nicholas Brull, ang naging closing ceremony ng naturang ministerial conference. Binigyang diin nitong si Kamal Kishore ang paglalaan ng gobyerno ng budget pagdating sa disaster risk reduction at ayon sa kanya, ito'y mahalaga para maiwasan ang mga casualties sa tuwing may sakuna kahit marapat lamang na mas palakihin ito. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. Expand, whereas contingency financing remains important and pooled funds and insurance products need to increase to finance disaster recovery, it is imperative that we shift the balance towards prioritizing financing prevention and risk reduction before disasters occur. This means instituting predictable and annual allocations
from national budgets where possible. For donor countries, this means dedicating a larger percentage of your development assistance to disaster risk reduction and offering more accessible climate financing for adaptation. Private capital can and should be further leveraged in addition to ensuring that all business investments strengthen rather than weaken climate and disaster resilience. Hinimok naman itong si Department of Environment and Natural Resources Secretary Loizaga itong mga private sector na isama sa kanilang mga business model at maging sa kanilang practice ang disaster risk reduction. Dagdag pa niya na dapat ang mga kababaihan at mga marginalized sector ay narapat na sumali sa diskusyon pagdating sa disaster risk reduction ng bawat bansa. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. There are critical and strategic opportunities for the private sector to adopt and integrate DRR in business models, practices, and supply chains beyond business continuity planning and corporate social responsibility. These will have win-win benefits on both business and communities. Finally, implementing the Gender Action Plan requires investment in capacity building on the inclusion of women and girls and those of diverse genders at every level of decision-making in DRR. The Gender Action Plan to support implementation of the Sendai Framework offers a set of practical recommended actions to substantially increase resource allocations, activities, and impacts of gender-responsive DRR. Bahagi po yan ng pahayag mga kamumbo ng kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Samantalang ngayon pong araw, Oktubre 18, maaari pa rin pong pumunta ang mga delegado para ho doon sa tinatawag na optional site visit. Oras natin, 15 minutes na lamang at 1:00 na po ng hapon. Tanggap po tayo ng report mga kabombo sa oras na ito. Ang mga sellers at ito mga buyers daw ng mga illegal na vape products hindi raw hulusot sa magiging kaso. Batay po yan sa pahayag ng Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan nitong si Commissioner Romy Lumagi. May update po dyan si Bombo Jovino Galang. Natitiyak ng Bureau of Internal Revenue na kanilang natutuluyang sampahan ng kaso ang mga nagbebenta ng mga hindi rehistradong vape products. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., na hindi lamang ang mga nagbebenta o mga resellers ang kanilang nasasampahan ng kaso, maging ang mga bumibili. Magunitang nitong nakaraang araw ay ilang mga vape products ang kanilang kinumpiska dito sa Kamay Nilaan. Well, unang-unang ginawa natin dati, matagal na tayong naglabas ng mga patakaran na kinakailangan bayad ng excise tax dito sa mga vape products na to. At naglabas na rin tayo ng abiso last year pa na kinakailangan ay bumili sila ng tax stamp at na-implement na natin yan ngayong netong June pa lang na kinakailangan lahat ng produkto ng vape ay may stamp. May mga panukala rin sila sa gobyerno na dapat ituro sa mga mag-aaral ang tamang pagbabayad ng buwis. Sa iba, alam ko, kahit grade school or high school, at least yung concept lamang ng pagbabayad ng buwis na ito ay obligasyon ng bawat mamamayan dahil nga sa pagmamahal sa bansa ay maganda na bata pa lang ay alam na nila ganitong klaseng obligasyon para hindi rin lang unang beses lang nila malalaman pagka-graduate. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! 13 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon, magkakabombo dako tayo sa ating mga provincial report. 200 milyong pisong halaga ng mga peking luxury products nasabat po ng National Bureau of Investigation dyan sa bahagi po ng Mandaue City sa probinsya ng Cebu. May update ang Bombo Radio Cebu. Sinalakay ng mga miyembro ng Intellectual Property Rights Division ng National Bureau of Investigation Manila at ang National Bureau of Investigation Central Visayas ang 33 tindahan sa loob ng isang sikat na mall sa siyudad ng Mandaue City matapos itong mangyaring nagreklamo tungkol sa pagbebenta ng peking luxury products. Ang nasabing operasyon ay nangyari ng mga otoridad sa second floor ng Park Mall, North Reclamation Area, Mandaue City, pasado 1:00 ng hapon noong araw ng Huwebes,
Oktubre 17, 2024. Ayon kay John Ignacio, ang pinuno ng IPRD NBI Manila, sinabi niya na nangyari ang operasyon matapos magreklamo ang luxury brand na Louis Vuitton o LV noong buwan ng Agosto tungkol sa mga negosyo sa loob ng mall ng Mandawi City na nagbebenta ng mga pekeng produkto na may tatak ng kanilang brand. Nasamsam ang iba't ibang gamit kaya na lang ng handbags, maleta, sinturon, accessories at iba pa. Inuulat na tinatayang nasa 200 million pesos ang nasabat ng mga pekeng produkto. Paliwanag ni Ignacio, bago ang raid, nagsagawa muna sila ng test purchase gayon din ng isang surveillance. Bago magbukas ng branch ang kumpanya sa isang hotel resort sa South Road Property sa Cebu City, sa Maynila lang mabibili ang totoong produkto sa naturang brand. Pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na bumili lamang ng mga luxury brand products sa mga lehitimong tindahan. Kasong trademark infringement at unfair competition ang inihanda ngayon ng NBI IPRD Manila laban sa mga stall owner. Bago mag-complain ang Louis dito sa office namin, nag-conduct na sila ng market survey dito sa Cebu. Kasi nga magtatayo ang Louis dito ng boutique. Karoon sila ng market survey dito. Yun, natunto nila itong mga marami palang nagbebentang peke dito ng produkto na. Siguro more or less 200 million. Ating napakinggan si John Ignacio, ang hepe ng Intellectual Property Rights Division ng NBI Manila. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita sa lalawigan, milyon-milyon po na halaga ng shabu na binibenta daw sa Western Visayas nang galing pa umano sa bansang China. Kaugnay niyan, kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng pambansang pulisya hinggit sa pagkalat ng milyon-milyong halaga ng imported na illegal na droga sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na halos kada linggo umaabot sa milyong halaga ng illegal na droga ang nakukumpiska sa mga drogista. Ayon kay Solis, kagabi lang halos 10 milyon na halaga ng shabu ang nasabat sa drug buy-bust operation sa Naharaw, Iloilo City. Anya, ang nasabing mga shabu ay hahatiin pa sana at ibebenta sa mga street-level individuals. Nakita rin ang mga Chinese characters na pinaglalagyan ng shabu ng translation ay para sa iba't ibang lugar sa rehiyon. And sa ngayon po, binavalidate pa nila kung saan talaga yung source ng illegal drugs na ito at nakikita naman nila na may mga markings sa mga illegal drugs na kanilang nakuha and they will be validating kung saan talaga yung source ng illegal drugs na ito. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maalala ho ninyo mga kabombo, ito pong nasa likod nitong tinatawag na totoong Narcolis video na dati pong lumabas noong panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya po'y nag-high ng kanyang kandidatura pero idineklara po siyang nuisance candidate ng Commission on Elections. May update po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Inalmahan ng isang aspirante sa pagkasenador ang pagkakasabay ng kanyang pangalan sa listahan ng Commission on Elections sa mga itinuturing na nuisance candidates. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Peter Jomel Advincula alias Bicoy, nabigla umano siya ng mapabilang ang pangalan sa inisyal na listahan lalo pat hindi alam kung ano ang naging basihan kung bakit idineklara siyang nuisance candidate. Inilagay naman umano niya sa Certificate of Candidacy ang lahat ng mga kasong kinakaharap niya at ang status ng naturang mga kaso ay pending habang ang iba naman ay dismissed na. Ayon kay Advincula na walang formal na paliwanag ang komisyon at hindi umano patas ang pasya nito. Dagdag pa nito na ilalaban niya ang karapatan na tumakbo sa posisyon na hanggang makarating itong sa Korte Suprema. Anya, ang taong bayan ang dapat na magpasya sa mga nais nilang umupo sa posisyon at hindi ang naturang ahensya. Matatandaan na nasangkot si Advincula sa ang totoong narcolist videos kung saan inihayag nito na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga taga-suporta sa nakalipas na administrasyon
ang tunay na nasa likod ng kalakaran ng iligal na droga sa bansa. Subalit kalaunan ay binawi at inamin na gawa-gawa lamang ang naturang video at ang mga nasa oposisyon umano ang nagutos sa kanya. Kahihiyan naman, yung patong-patong ang kaso ngayon, nakasama nila dyan sa 66 na initialist. So kung yun ang pag-uusapan, it's unfair. Kasi dapat wag din nilang isama yung nandoon na isa sa 66 na yan na kandidato na patong-patong ngayon ang kaso na kinakaharap kung yun ang pag-uusapan nila at kung yun ang batayan nila. So yun ako na actually doon ako, I was shocked for that. Para sa The Vote 2025 update, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Nagpapanggap po na pulis ng hold up daw sa isang pawn shop dyan sa may Ormoc City. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Tacloban. Arestado ang 2 lalaking nagpanggap na pulis matapos itong mang-hold up doon sa Ormoc City. Kinilala ang mga ito kay alias Johnny, 22 taong gulang at residente ng Argao, Cebu City. Ang kasama naman nito na si alias Ven, 37 taong gulang at taga-Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ayon kay Ormoc City Police Station 1 Officer in Charge Police Captain Flora May Molina, ang 2 sospek ay nagpanggap ng mga pulis kung saan may dala rin ang mga ito na kalibre 45 na baril at may 8 live ammunition at isang spare magazine na may laman ng mga 7 bala. Kasama na dito yung Yamaha motorcycle na ginamit ng mga suspects sa pan-hold up. Sa investigasyon ng mga kapulisan, nakasuot ang isa sa mga suspect ang uniforme ng pulis habang ang isa naman ay nakasibilyan. Sa nasabing pangyayari, agad na humingi ng tulong ang clerk ng pawn shop sa mga kapulisan kung saan agad namang rumisponde ang mga ito at doon na aresto ang 2 nagpapanggap na pulis. Sa ngayon, mahaharap ang 2 sa kasong attempted robbery, illegal possession of firearms at saka usurpation of authority under Article 177 of the Revised Penal Code dahil sa pagpapakilala nito bilang isang uniform personnel. So, ang nangyari po is they are attempting to rob a pawn shop. Then, napansin ng sales attendant. So, nag-press siya ng alarm. Nung close na yung tindahan nila, umalis naman sila riding in the motorcycle. So, ang bilis ng harurot nila, then hinahabol sila until na bunggo sila sa isang tricycle, which resulted to their arrest. And yung isa, nakasuot yun ng PNP athletic uniform, which is hindi po siya tunay na pulis. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Ormoc City Police Station 1 Officer in Charge Police Captain Flora May Molina. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Jovelyn Roncudo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ipinagmalaki ng North Korea ang pagdami ng bilang ng mga mamamayan nilang nais na pumasok sa pagkasundalo kasunod dito sa naging akusasyon nila sa South Korea na nagpapakalat ng propaganda sa kanila. Ayon sa North Korean military na mayroong 1.4 milyon na mga kabataan na binubuo ng mga mag-aaral at youth league officials ang pumirma para makasali sa pagiging sundalo. Itinuturing naman ng North Korea na kaya dumami daw ang nais na pumasok sa pagkasundalo ay dahil sa ginagawang pagbabanta umano ng South Korea, Amerika at ilan pang kaalyado nito. Mayroong batas ang North Korea kasi na dapat daw na pumasok ang mga kalalakihan sa mandatory military service ng hanggang sa 10 taon. Mga Kabombo Star Nation, muli po namin kayong inaanyayahan na subaybayan po ang ating mga 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, TikTok account, YouTube channel at bangging sa ating Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para po sa dagdag pang mga balita at mga mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station dyan ho sa may Visayas area. Pwede po ninyong subaybayan at tutukan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, maging ang Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Calibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for Peace. God, our Heavenly Father,
Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Pastor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 68 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabwa ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo Network News Noontime Edition mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Launa, balik na diri sa pagpakalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jo Maravilla. Imbukada sining report update sa sining pagkasapuna kay Police Staff Sergeant katapo sang bantay dagat nis probinsya sang Iloilo. Ako sa din nasapwa ng iya sining bangkay matapos mahulog iya sang ini sila ang nakadakop sang mga illegal fisher o galing kay gulpiada lang pinaburhot sining kag magpalagyo dito kag nahulog man ining nasambit sining pulis. Si Bombo Joe Marvilla may follow-up report. John, sa report, please come in. Gina-travel na pakadto diri karon sa may area sa Nueva Valencia, Guimaras ang bangkay ni Police Staff Sergeant Michael Gadinao. Bumbutsam nga katapo karon sa bantay dagat. Kung sa dinti ini siya ang nahulog no sa nagligad nga adlaw kag subong adlaw na mga takna asasado alas 11 nakit-an ang sining lawas nga naga lutaw-lutaw sakop karon niya sang sitio Nauhay Sibunag sa may probinsya man sa Guimaras. Sa pagpakigangot naton diri kay Police Lieutenant Colonel Cecilia Juliasa sa Guimaras Provincial Police Office, aging payag sa natungdan nga nakit-an sang isa ka manupangisda ang lawas karon sang sambit karon nga 20 personnel nga bloated na ini bumbutsam no nagahabok na sining lawas posible nga pag tinerman sa isdalom sa tubig kag nakita man diri nga sok-sok pa sini no ang sining mga gamit na specialty ang sining service firearm kasi ini siya naga-duty sa aton sining mga
kabumbo. So no, kay Lieutenant Colonel Juliesa, gintinguan na to sang manugpangisda nga kakastong lawas. Ini kay doon nakasangit gali, no? Nakasangit sa may pukot, bombo champ, no? Kag posible nga ti kung paano nga ito siya maka butwa, no? Bangod man sa isa din sa ginalang daw nga mabugat ang iya sini nga dala. Gin-confirm din sa kapulisan nga medyo may distansya ang pagkahulog sini kag kung sa din sa Puan ini nasabit karon nga police personnel, no, ang pagkahulog dito sa Nueva Valencia, pagkasapos sini ara na sa may sitio Nauhay sa may Sibunag sa nasambit man niya nga probinsya, no. So isa diri sa Dalantaw nga paghulog niya to posible nga why na ni siya naka butwa abi bangod man sa kabugaton sang iya sini nga lawas kay gina-estimate ko no mga more or less 20 kilos mo. Now, ang kabugaton sini Bumbutsam sang way pamahuluman sa tubig plus daanda ang iya sini nga galil firearm. Kita ta may mga bandolier pa sa Bumbujumar nga nagatabid siya sini nga lawas, nakasulob siya sini nga lawas. Ang 9mm. Hindi bandolier ini kita mo nang suludlan ka mga bagasin kay iban pa nga mga kinanglanon kung may operation. Nan. Ano siya, no? Full pack ang iya sini nga dala. Pambutsam. Sa aton sini nga mga kabumbuhay manabi sa indication nga attempt sa ini, no, nga kakson Bumbutsam kay kung lang tawon ang locks ang iya sini nga 9mm kag ang locks ang iya sini nga bandolier intact Bumbutsam, no? So posible nga ti paghulog niya kasi kudo nalipong sabi nga duway na siya maka butwa, no, kay nakaigo abi sa matigas sini nga bagay iya ulo. May posibilidad man. Bubutsam kay butang takon way sabi nalipong ati mindset na sang tawo ya kun malumo sa kag may mabugat sa dala di ba ginakakasta. Serya way gid sang indication, no, nga gin attempt sini nga kakson ang ya sini nga bandolier. Kag ang kun ano man nagapabugat siya sining lawas, no, kay ang patitong patig niya to kag uniform intact ang sapatos siya lato ay do basi kuno gin kakasor na kakaslang. No, amo nang aton sini karon nga observation sa sining nasambit karon nga PNP personnel. Kay pag lantaw naton kabalo man sa gali kuno maglangoy, no, based diri sa Guimaras Provincial Police Office, temo lang isa sa mga posibilidades nga why na sa makabutwa kay tikon kabalo sa maglangoy kag may animo to siya laban-laban naka ano siya, no, nakasandbar pa ining nasambit karon nga PNP personnel Bumbutsam. Why man sang daw nakitaan abi nga may pilas sa sini nga iban nga parte sa lawas nga ti may indication sang foul play. Dati mo pa ning depende pa ni sa pamilya karon kung balay padalom nila sa autopsy ang lawas sini nasambit nga PNP personnel kay medyo bloated na siya, no, kay naghulom sa tubig mo sobra 24 oras kag mo to nga naka alutaw na ang sini nga lawas sa kainasang kagahon Bumbutsam. Aribla no si Police Lieutenant Colonel Cecilia Juliesa sa Guimaras Provincial Police Office ang may interview sa Bombo Radio. At about 11:30 a.m. nakita siya sa sitio na Uway by the fisherman yung mga isla dito according na nakasampay sa pukot. Ang information kung sa din ta kuno nahulog dira man sa nasapuan, ma'am? Hindi, sir. Nahulog siya sa may Diwanon, Nueva Valencia. And dito siya nakita sa may sitio na Uway sa Sibunag. Sa Sibunag. Mga anong kalayo ng distansya sina, ma'am? Actually, kung ma-approximate din, sir, ang distance, pero medyo malayo-layo din siya. But because of the current ng tubig siguro, dito siya natagpan. So pag sapo siya, anong status niya, ma'am? Anong sitwasyon niya? Sir, siyempre nakababad siya sa tubig for so long. Medyo bloated na siya. Okay. So, actually, sir, kinuha na siya ng answer sa ibang team natin ng Nueva Valencia. So bali ang pukot naka-standby sa dagat? Oo, ako sir, according sir, fisherman yung nakakita. I see, okay. Suot niya pa mga armas siya, or ano?
Yes, sir. Intact pa rin yung bandolier niya, yung uniform niya, at saka yung short forearm niya, sir, is intact pa based on the pictures na nakita natin. And yung 9mm niya, nandun pa rin sa niya, sa bandolier niya. So may indication na nag-attempt siya na i-release yung bandolier sa katawan? Yun lang, sir, ang hindi pa natin ma-confirm kung ano ang natulo, kaya ang bandolier niya andun pa, sir, sa lawas niya. So hindi nakuha. Okay. Yung information na may long firearm siya daw, ma'am? Oo, sir, during the time, sir, of the operation, nung nahulog siya, bitbit na yung galil niya. But so far, ngayon yung pag-guards cover sa kanya, wala na po yung galil niya. Only the short firearms kung kikita natin sa picture. So, sige, anong posible na reason na hindi siya nakaligtas? Hindi na natin masabi, sir, kasi definitely paghulog mo, bababa ka talaga. And siguro, sir, isang factor doon is mabigat yung dala niya. Reason why or dito lang natin masabi kung ano talaga, either unconscious siya or yun yung mga factors, sir. Okay. Estimated mo, ma'am, sa... hello, ma'am? Yes, sir. Estimated mo mga ilang kilo yung lahat na bandolier niya? Kung i-observe natin, mga anong kabigat yan? Siguro siya, ang bandolier niya is may mga magazine may mga amos pa probably more than 20 kilos more or less siguro, sir. Kasi may short pa siya, may long pa siya. More or less mga 20. Probably, sir. Probably. So, mabigat pala. Estimated po. Ito si Staff Sergeant, kabalo sa maglangoy? Yun, sir, accordingly, sir, marunong siya maglangoy because matagal naman siya nasa sa Nueva Valencia. So, paano nga hindi siya nakaligtas, ma'am? Posible sa Anong mga reason? Isa sa mga, yun na nga, sir, ang hambal ko isa sa mga factors siguro, hindi lang natin alam kung ano yung mga factors, bakit hindi siya hindi siya naka-maneuver. So siguro, sir, siyempre mabigat yung dala niya, and hindi natin alam, sir, kung unconscious siya during paghulog niya. May sugat sa ma'am? Kung makikita natin sa picture ngayon, sir, meron siya mga lagog-lagog. Siguro, sir, sa sa mga sa pamersa niya, or what. Bomo Jomar? Jobs? Dahil lang yun, Philippine Standard Time. 10 minutos na kaligad sa takna sining launa. May posibilidad nga bangod sa kabugat sang iya sining bandolier, wala na ini siya makabutwa kag nagsarurot. O galing ang palamangkutano naman sina Dribanwa, kung namuni siya kabugat kag nagsarurot siya, kung tani dito lang or within the area lamang siya na sapwan, o galing kay ginanod na ni siya sa isa pagid ka area. Balikan ta si Bombo Jomar. Joms, din gani na lunod na hulog si Staff Sergeant Gatinao? Sa may Giwanon, Nueva Valencia, sa puwan siya sa may sityo na Uhay, Sibunag. Tining sityo na Uhay sa Sibunag, niyan ni kalayo sa Nueva Valencia to? Based sa pag-usisa naton kay Ma'am Juliesado, hindi yan sinima estimate, pero based sa pagpapangkot naton, mga marususubra, more or less, mga 1 to 2 kilometers. 1 to 2 kilometers. Kaya ginalantaw naton mo, Jomar, kung wala makabutwa si Staff Sergeant Gatinao, bangod sa kabugat sa iya sininga dala, paano siya nakalapot dito sa may Sibunag, Gimaras? Kung mabalod sa muto sa nga chimpo nga naanod to siya? Ang isa din sa ginalantaw, bukod sa posibilidad, nga pag hulog niya ito, siyempre, wala sa kabutwa, kayang lawas siya katawo kung 24 oras na bloated na sa mo. Nag-bloated siya. So, kasi posible man pag-bloated siya, amo na pag to sa sining lawas, kag amo to nakasagit, tos may kukot. Amo to nga way na to
halin kagad dito nakitaan sang manupang isda nga tiba-siba kun tadi sang sining pukot. Kung nakasagid siya sa pukot, di ba lang pukot yan, nagalugdang nas dalom, kay may pamato na, Joms mo? Oh. Ang iban nga style nga galutaw, may ginabutang sila nga do balde bla nga tab. Do palutaw nila, abe? Do palutaw. Oh. Bubutang tapos dra nila ginabutang ang isda. Sa sulod, kagamo na iting iban dra sila gasagot, no? Galutaw na siya nga sahi man niya sa nga pukot. Ni pukot man niya ting ginahaboy na bla. Akon Do fishnet? Amo na yung klase kay nagalutaw ni siya. Dito nakasangit ang iya sining lawas ang posible to ang iya sining kabandolier kay intact pa mo. Sa iya sining lawas ang nasa Puandre sa mangunog pangisda sa may probinsya kanon sige Baras. Pabusam. Alright. So sa pamilya ti abo na depende sila kung balaga duwa sila kung may foul play ati ila naman na siguro na desisyon kung balay paidalom nila sa autopsy ang lawas sining nasambit karon nga PNP personnel Pabusam. So balaon taniya now ang dugang sining latest nga development nga natabo ni karon sa sining nasambit nga PNP personnel. Ini si Bombo Jomar Villa, person number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Jomar Villa. Now ti amuning isa karon sa mga hindi pa masabat gid, no? Although nga ti sandig iya sa initial nga paglantaw man sang kapulisan nga bangod sa kabugat sang bandolier ni Staff Sergeant Gatinaw, tiwa ini siya makabutwa or nagsarurot ini siya ibisa idalom sang dagat. Ugaling kay ini siya ang nasapuan dito sa may Sibunag, Guimaras nga ginaburubanta mga 1.2 ka kilometro ang kalayon kung sa diin siya nga nahulog sa Nueva Valencia. No? Di ko ng mga kabangdanan ginalantaw naton riway makabutwa si Sir Gatinaw bangod sa kabugat sa iya sining bandolier. Ti paano siya nakalabot dito iya sa may area sang Sibunag, Guimaras. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. No? Dipindi pa ni ang sitwasyon, dipindi pa ni sa bahin sang pamilya kung ipaidalom nila iya sa butang naton abi autopsy examination si Staff Sergeant Gatinaw. Pero as per sa bahin sang kapulisan, way man sa mga sinyales kuno sang foul play nga nakita nila abi sa bahin karon iya sang nasambit nga pulis. No? So munaw, ang sadalom amo nang Nueva Valencia, no? Sadalom ang pababaw dito na siya na sa Puan sa Giwanon. Ang sa Giwanon Nueva Valencia, dira na sa nahulog. Tapos ang sa babaw na dira na sa may amo nang area kung sa diin dito siya nagsabit sa fishnet sa Sibunag, Guimaras na. No? Nauway. Sa aton sining mga kabumbo. No? Tido makanay man ang kadagatan or baybayon sa probinsya sang Guimaras lately. Kag duway man kita sang may nakita sining nga nangin mabalod abi para nga maka-justify nga dito siya ginanon. Sa aton sining mga kabumbo. Kag usually, kung may malumos, kung ang iya sining lawas, yara na sa state of decomposition, mag-bloated na siya, nagalutaw ini. No? Ugaling, sa iya sining paglutaw siguro, sa aton sining mga kabombo, basing iya sining mga bandolier, tumlay, hindi magindamo silang kapuno. No? Di mga 20 kilos estimated, kuno mo. Ining bandolier ni Staff Sergeant Gatinaw. Di may sarangayhan, no? Nga paghabok sa niya sining lawas, pulumasin siya sa mga late nga panyaga. Sarang siya nga maglutaw.
sa aton sini nga mga kabumbo. Ti may posibilidad guro kiti amako nimo from Nueva Valencia kalabot siya sa may Sibunag kag dito siya nakasabit no sa fishnet sa aton sini karon nga mga kauturan. Ti makaluluoy man ining nasambit iyang pulis nga nagatungod sa iya sining trabaho sa pagpasiguro nga ti way sang magapatigayon siniya sa illegal fishing dira sa bahin sa probinsya sang Guimaras. Pero di malas ini siya kay nahulog no kaginbawian gid sang kabuhi. 17 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik naton na banwa ining kontrobersyal nga si Pastor Apollo Kibuloy. Tiyang iya sining kampo naga-request sa korte nga kung pwede ini siya ang ipaidalom sa hospital arrest bangod kuno sa iya sining medical conditions. Upod sila ni sang iya sining kaupod nga nag-apelyido Canada. Sa aton sining mga kabumbo. Ti may ginabatya gid man nga lala si Pastor Apollo si Kibuloy nga nagakadapat ipaidalom siya sa hospital arrest. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 13 to 19, 2024. The Rock Station Band is overflowing with excitement na gud maghatag sa inyo sa one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa October 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan.
Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa contexts kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Magyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon ginbasura karon sang korte ining request sang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy nga ini siyang ipaidalom sa hospital arrest kaupod sang iya sini iyang masaligan man iya nga membro sang KOJC nga nagapangatubang man sang kaso, no? Nagapilar kampo ni Kibuloy sa Pasig City Regional Trial Court branch 159 para sa hospital arrest. Sumungman ang iya sining kapwa akusado si Ingrid Canada, no? Ti sandig sa kampo sang pastor bangod kuno sa medical conditions ni Kibuloy kag ni Canada, nabudlayan sila kuno nga magapabilin sa custodial facility. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo ti sandi gani kay Attorney Israelito Torion, abogado ni Kibuloy, nag-file sila sa motion for reconsideration agud mag-apilar sa desisyon sa korte, no? Pero ginbasura ini banwa. Kagay na batian nyo man ang statement sa news center ni Mr. Eric Almiendras or si Mr. Jeffrey Celis. May kantanan sa ilaman sininga panindugan regarding sa hospital arrest kiti si Pastor Kibuloy pilanan is tintaho na nimo. Nagdamo kuno sa may ginabatsyag ini kag damo man sang operasyon nga gin paidaluman sa aton sininga mga kabumbo. Pero
daw malayo guro nga may ginabatsyag si Pastor Apollo Kibuloy kay there was a time nga ini siya ang makabig naton nga jutayan lang nga di iya madraft sa NBA kag ginakabig nga Stephen Curry ng Pinas. Nakaskor sa Pilatos Korea Bumbumel 119. Sus Maria kagusip po. No? O araw si Pastor Kibuloy nagatira sa nga Tripowenso. O sila sining liga. Isa ka 70 plus years old, no? Making 3 points, no? Shooting 3 points. Nga do kasubong lang iya nga halos sa tagsa ka matagadlaw mo ning ginahimo niya. Oh. Do walang kahirap-hirap sa aton sining mga kabumbo. Oh. Hindi lang amo sining liga ang iya sining gina hampangan kay kadamo pa ni siya sang makapila ka business siya nga matawag naton player of the game. Oh? Sila siniiyang paliga. So, basi isa man isang imbasihan sang Pasig City Regional Trial Court nga hindi pag-grant ang hospital arrest kay pagsik pa ya si Pastor ganio. O kagi sa score 119. Sus Maria kagusep tiya makon mus na. Way ka pa ya sang kakita sang paryosi ni siya 119 ang iya sininga score. Dako pa yung score niya sa score sang gintingob nga pwersa, bugos yung pwersa sang iya sininga kasumpong. O, ang score sang iya nga team 136, ang score sang kontra 96 lang. Sa 136 sa 119 giyang score ni Pastor ti hospital arrest mo na bla. No, sa aton sininga mga kabumbo nga kabakod pagani ni sa iya maghampang ka basketball. No, taga lumapaw pagani ang iya sininga score. O, diba si isa man ini sa mga nasiplatan sang Pasig City Regional Trial Court. That is why nga wala mag-grant or ginbasura ang ila sininga na pangayo nga hospital arrest para kay Kibuloy kag sa iya sininga kaupod. 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sang Bumbuhanay Saudto. Later on, ipabati naman statement ni Vice President Sara Duterte. Kay sa isa iya kay gayunan nga nagatubang ini siya sa mga katapo sang media. Nakapamangkot sa iya dito. Sinya sa subong nga nagakalinabo sa tunga sa mga Duterte kag mga Marcos. Sinya ano man na lipat na ang mga Marcos nga ang imo sining amay si former President Rodrigo Duterte. Amo iya ang nagpadihot agod nga malubong si former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani nga sa malawig nga tion waigid, no? Waigid banwa, but during the Duterte time, the Duterte administration, natigayon gidya ka malubong sa libingan ng mga bayani ang anay diktador. Di ka balo ka mo banwa kung anong sabat ni Vice President Sara Duterte? Oh. Ang hambal ni Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos, siling niya, one of these days, makadto ko sa libingan ng mga bayani, kalkalon ko ang lawas sa inyo amay, kag ihaboy ko sa West na Philippine Sea. Oh, porti, grabe na nga mga hambalanon sang Vice Presidente batok sa Senador, kag sa amay sang Presidente. Standby bala sa aton sini makabumbo kay tingwaan ta nga mapabati inang statement sang Vice Presidente na tuhoy man karon sa palamangkutanon sa iya. Kaya hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton. Kung ano subong ang nagakalanabo, pamulitika, no? Or sabahin iya sang
politika diri sa pungsod Pilipinas kung ang istoryahan naton past kag present administration. No? Nag-umpisa sa pagbulagay sang ila sining unity. Naguluwa na to mga isyu nga ti. Nag-upod man lang kami ni kiti dagan sa presidente, dagan ko vice. Sa aton sini makabumbo. Oh. And the rest is history. Kag kita nyo man subong plastada, banwa nga ang mga target subong sa mga pagpangusisa, kalabanan sini, iyara sa kampo sa mga Duterte. Oh, pamati na bala, statement ni Vice President Sara Duterte, no? Sa kung anong himuon niya, ginambala kay Senator Amy Marcos, sa himuon niya, sa ila sining amay, isang ginpamangkot ini siya sa makatapos sa media kung nadumduman pa bala sa mga Marcos ngang amay ni Vice President Sara Duterte nga si former President Rodrigo Duterte among nagpalubong sa ila sining amay sa libingan ng mga bayani. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Makon yung sinabanwa. Dalo man ginawa ni BP Sara kag pagambal yang amo sadto. Oh, sa aton sining mga kabumbo ti matabo bala ang pag-exhume sang lawas ni former President Ferdinand Edralin Marcos sa libingan ng bayani. Kag matabo gin manayhan nga ipahurabog ni Vice President Sara Duterte sa West Philippine Sea ang kadaber sa anay presidente. Bantayan naton ini banwa. 39 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Si City Councilor Miguel Treñas nagpahayag nga wala sang kamaturan ining nagalagaw karon iya nga istorya nga taktakon kuno nila sa ila sining grupo si Councilor Sedfrey Cabaluna kay para kuno nga ini siya ang mangin number 1 city councilor. Hindi man lipod sa ibalo ninyo banwa nga sang nagligad sining eleksyon ang number 1 city councilor is Councilor Sedfrey Cabaluna. Sa aton sining mga kabombo kag si Councilor Miguel do kuno ko magsalado number 4. Ti duway man kita kabati gani iya nga nagreklamo si Councilor Mig Treñas. Ang nabatian lang yan naton daw may ara sang isa ka konsehal nga nagareklamo kun nga number 1 si Sedfrey Cabaluna pero ti hindi iya si Miguel Treñas ni nagareklamo. Ti gusto nyo mabalaan kung sino nagareklamo? Bisan di ko nag-group paghambalon diri sa Kaginan, ti your guess is as good as mine. Balaan nyo na kung sino ang nag-create kay nga nag-number 1 si Cabaluna. Kag siya do double digit siya. Anyway, i-check naton si Bombo Angel Tan sa sining follow-up report. Jel, sa report please come in.
Bin panginwala, diri bambot siya ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas nga may yara sang istorya nga taktakon sa ila grupo si Councilor Cedric Cabaluna kag si Treñas ang himuon nga number 1 councilor sa palaaboton nga 2025 election. Sa interview sa Bombo Radio, si Councilor Treñas payag nga wala isang may nabatian nga kasubo nga istorya nga ginmando abi sa ila abi nga grupo sa mga lideres nga amo na ang himuon para sa palabuton nga eleksyon. Sunod sa konsehal, ginaupod niya kampanya ang kabilugan nga line-up sang Team Uswag sa mga tion nga nagalibot ini sila sa pagbisita sa tagsa ka mga barangay. Patag niya, wala ini nagakampanya nga para gid lamang abi sa iyang kaugalingon bombot shambling pagibahin man niya nga wala ini sang problema kay Councilor Cedric Cabaluna sang nangin kung wala ini siya sang mangin problema man kung mangin number 1 sa liwat si Councilor Cedric Cabaluna nga councilor man abi bombot siya kumpirma man niya nga maayuhay gid ang ila relasyon kag wala sang problema pag inaway man bisto nga nila ni Councilor Cabaluna kag ginkumpirma akong nagapati man ini si Treñas nga tinahimo niya ang iya katungdanan bilang konsehal subong abi nga pagpangalagad niya nga sa sunod abi ko yung election bombot siyam ang guadri papisan-pisan gid lamang kag pumuluyo na ang maga-decide kung sino ang abi nga pagabuto mo bombot siyam. Pamatyan tabla ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas sa nga interview. Actually, subong ko lang ni na batian man no. Naglibot man kami upod sa atong grupo ang Team Uswag. So ara man gini ang aton tanan na sa ara sa fleet naton. Aton man kampanya kita ginatalata gid ang aton grupo. So wala kita ka kampanya na ako lang ang ginapayag ko gina sa aton mga lideres kag sa aton grupo ang aton gid slate ang Team Uswag butuhon. Bali sir, may kamatuoran ni sir ang nagagawa nga storya abi sir. Actually, subang ko rin nabatian, no? So, ako ni deny ko yun kag aton sa Team Uswag naton, ako niya ang ginabuligan, tagit ang ka atong grupo, wala kita nga pa nagka-kampanya na ako lang. Wala sang instruction sir, internally nga, or bati-bati nga storya nga amo ni sir nga dapat mitaktakon abi sa inyo nga slate abi councilor? Actually, wala sa slate nato niya, dapat niya padaguan namon ang 12 nato na konsehales no. Kung ginakampanyahan gid ang aton grupo. Ako lagi ko kampanya na ako lang. So ginapayag ko sa aton grupo na dapat madalagit ang Team Uswag sa fleet nato. And sir, personally sir, kamusta ang imo relationship with Councilor Cabaluna sir? Are you guys in a good situation or friendship man abi sir, internal or sa sulod or sa guaman sang konseho abi councilor? Actually, si Councilor Cedric Cabaluna, seatmate ko man siya sa council, no, sa session namon. Mayuhay kami si Cedric, wala kami lainay buot. Mayuhay kami ni Cedric, wala kami ang kastoryahan na dagdago ng isa. Kami actually mayuhay kami ni Cedric, kastoryahan kami ever. So if ever gid man sir, mag number 1 this time si Councilor Cedric sir, abi example mag-abot ng election sir, wala man sang kaso sa imo Councilor Treñas sir? Actually, wala man na kaso na sino ang number 1, number 2, number 3 sa kung sino madaog, no? Ako niya, kung may ginaobrahan ka na mayo, ang pumuluyo na yan nato na decide kung sino mas damo ang boto. So ato niya sa grupo naton, ako kapasalig ako sa grupo namon niya ginakampanyahan na gid sila tanan. Okay. Sir, with everything man abi sir ngayon nimuan mo ya this abi term nimo, confident ka man sir nga nahimo nimo ang imo ikasarang bilang konsehal man abi sir? Oo, ako nakita naman sa ako niya damo naman kita na pasara ng mga ordinansa, mga resolution. Ang kung ginahatag sa ako ng isa committee na ang ginahatagan ko time kung ano na mga ordinansa pag ibutang naton. Like ginahatag sa ako ang zoning na committee. So in-plaster ko yan na may ordinansa para sa mga subdivision naton, ginstriktuhan naton kung sino mag-apply. Ginahatag man sa ato ng accreditation, ginpasar ko man ang ordinansa para mahapos na sa mga
ma-apply di for accreditation. So kag ang Animal Welfare Committee naton pag-uman ang isa man ka ordinansa naton ang aton CCTV ordinance for 2024 in Pasarman. So akon nakubasi depende naman na sa ato mga pumuluyo na kung makita man nila nga ako ginobrande. And sir, to clarify sir, and to end everything sir, wala sang competition sa tunga ninyo or may ara gid man di sir nga competition sa tunga ninyo ni Councilor Cabaluna sir? Anti nakita man na yan sa free halin sa unaya mayuhay kami na ni Councilor Cedric Cabaluna. So sa ako niya papisan-pisan na lang ni ang kung sa subong na election. So para kami mayuhay kami na ni Cedric. So bala niya man na yang ako kung magkampanya ako sa atong pumuluyo, ginadala ko ginangat. Bomba siyam nabatian sang mga kabomba naton sa Iloilo City Councilor Miguel Tranyas. Sa diin alin ining impormasyon na Bombo Angel. Ako base kon mga ano man lang ni mga tawag sa ni ulo intriga man lang ni sa Team Uswag. Actually, diri Bombo siyam sa City Hall, minabatian mo ko di nga mga ulo istorya regarding dira nga ginamantuan ko no sang internal diri mga kuan man mga malapit man sa mga Tranyas ining mga lideres ko nung pasikreto ni kuno Bombo siyam hindi lang kuno pag-include si Councilor Cabaluna sa listahan niya. Dapat kuno si Councilor Tranyas ang mga number 1 councilor para sa 2025 election. Ti ang pamangkot din halin nga mando halin bala na sa alkalde o kung sino man iya nga tao sa Uswag kaya ang nabatian ko yang impormasyon nga kung mag 14-0 sadto anay 15-0 mo vote straight. Kung mag 15-0 sadto anay information naton kung mag 15-0 ang Team Uswag may premyo ang barangay kung sino man ang maka 15-0 ti subong siguro 14-0 na lang. Bombo Angel ti kung sino kuno maka 14-0 abe kung standing ginagyapon nga statement no ti may premyo na ti tapos kung lang taon naton, do kabahol man nga mahalin ina sa kay Mayor Jerry Tranyas, kiti si Mayor to, gapakalinong to sumong gapaway. Diba simla kung iyayala na sang pila ka mga tao dira, nga may kakig lang iya kay Councilor Cabaluna, kag luyag nga gubo ng Team Uswag, Bombo Angel? Kag ti Bombo siyam, amo na gani subong ang mabudlay, subong eleksyon, dito nga balhimo bala nga, basi ni or like posibleng nga may premyo ang mga lideres, mga barangay kapitan abi mga amo nang istorya bala once sabi nga mapadayon ining 14-0 bala kay ti ang istorya sa kilala ko budlay gisubong ko na Bombo siyam kay wala sang may mabaton kay wala kuno kontra na subong election Bombo siyam. May may vice mayor pa. Kaya mo na ang bantayan tapos plastada magamot sinang plastada Bombo Angel kung sa kampo abi sang Uswag maghalin ang amo sina iyang mando abi lang granting for the sake of discussion sobra na ginaya ka pagpasipsip sa mga Tranyas na iya no sobra na ginaya nga pagpasipsip sa mga Tranyas nga kung ara lang bi sa mga tao dira nga malapit sa mga Tranyas kag magmando nga hindi pagbuton si Sidpre para ma-number 1 si Miguel Tranyas. Sobra na yun nga pagpasipsip ng ilan na iya. Di ba, Jel? Oo. Kaya mo na Bombo siyam, madamo gani sa mga istorya nga nagalapta as of now. Ilaw ay mo na nga ipabangon sa Mayor Tranyas kaya isa tiya nagakulat pa sa giyabi major operation subong Nobyembre pero with this one mayo maning pathan ni Councilor Tranyas na sa iyabi nga level wala ini sang may nahibaluan or may kinmanto manabi sa ila dira nga pagaymuon sa mga lideres nga hindi pag-iyot doon si Councilor Cabaluna nga pagabotohon abi or kampanya para nga ti sa 2025 election nga ni Bombo siyam. Kag do hindi taman makita sa personalidad ni Councilor Miguel Tranyas nga siya mamando. Kiti ambalya gani Miguel Tranyas, migos ang tanan.
Oo. Di bala Bombo Angel? Kag sa konseho bala Bombot Siyam, close gid ni bala si Councilor Cabaluna kag si Councilor Trenyas. Ti ba si kung may galain lang daya ang buot nga assuming siya nga ti do kabaay na siya sang pamilya kag do layo-layo gid siya. Ti ba si kun amo na basi kung nagapangimon siya kay sa relasyon bilang friend sabi kag upod sa partido, upod sa politika. Relasyon ni Migs Trenyas kag ni Sidpri Cabaluna basi may mga nagapangimon man dira nga ti kaupdanan man sini nila kag lain niya guro buot ya muna nga pagwa sa sang hindi mayong istorya para gubuo ng grupo maguba relasyon ni Migs Trenyas kag ni Sidpri Cabaluna kundi hindi lang siya kay assuming o mangin member of the family na siya basi mamo na muna ang do hindi pa manggid confirm Bombot Siyam kag ti posibilidad pa man lang na as of now. Pero ti amo nang klaro hindi halin ni Councilor Miguel Trenyas ang pining storya wala man ini siya sang may binmando at the same time nga ang performance sa naton pagtamdanay nila personally ni Councilor Cabaluna Bombot Siyam wala man ini sila sang record dabi sa bahin sang konseho nga nag-inaway ni mga hindi pag-intindahanay nga hindi negative wala bang siya mangila nga of the night almost griya sang mga discussion niya pero mini una nga nagatindog gid mag-istoryahanay si Councilor Trenyas si Councilor Cabaluna bang siya mo asay dabi nga teammate sila nga duwa tikitaan naton nga maayo diri ang ila nga relationship pag teamwork na duha bang siya. Pero dako yang panagupnop ko Bombo Angel nga may mga konsihal kita nga makita nga ara subong pag abot sang Hunyo 30, hindi tananda sila makita. Hunyo 30 to 2025, hindi tananda sila makita. Inaya makasigurado ginakon sinadra iya Bombo Angel. Out of the lineup Bombot Siyam sa lineup. Inaya prangka nga istorya. Ngaman di. Anong mga rason di para? For example, Istante, graduating niya sa kagawa dili mo? Ang hambal ko, may mga konsyal kita nga hindi na makita sa City Hall sa plabuton niya Hunyo 30 tuig 2025. Kaya mo nang ulihin nilang adlaw sa ila termino mo si Councilor Candice Tupas. Di ba? Mga last termer ni Bombo Angel, di ba? Pero inaya sigurado ako, ang napanagupnop ko daw matyago do hindi gid ka 14-0 Alang-alang no, do hindi mahatagan sa reward ni kung mag-abot na daw hindi ko makita nga maka 14-0 gid. Mga pilabi bantaong babatsam. Ay, hindi lang ko magamba kung pila. Basta do hindi gid ka 14-0. Alang-alang. Oo. May laban-laban. May mga konsyal na nga hindi pa matapos ang ilang term, hindi na sila balik. Amo na galing ang balik Councilor Trenyas, papisan-pisan na lang ni kag nakadepende ni kuno sa mga pumuluyo kung sino ang nakita na binila. Bisan ano mo kapisan pangampanya kung why pulos imo performance sa City Council, hindi ka man gyapon pagbutuhon sa pumuluyo Bombo Angel. Diba pisan-pisan gani kuno sa council kag sa kwan man lipot man. Labi pa gid kon dawaan mo 50 pesos sus Maria Jose ano mo ng 50. Kaya muna, ang do medyo ginabantayan man subong dili sa bahin sa City Council kay ti ang ining mga relasyon sa mga konsyal Bombot Siyam importante nimo. Once sabi nga sa bilog ng City Council kung hindi healthy ang discussion kag at the same time do kumbaga may competition nga negative bala ti hindi maayo ang mga resulta da kay kung mag-amo ng plastada may mga pagkit-kitanay sa pagpasar sa ordinansa do hindi bala unite ang desisyon sa City Council rason nga ti maayo man yes of now ginaklaro na daan Councilor
trenyas kag mas mayo man abombot siya may nga maplastar sang maayo ug may istoryahan kung ano kidman ang mga problema nga katabu abi sa bahin sang Team Uswag bombot siya. All right. Ini si Bombo Angel Pechulier Tan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat ganda Bombo Angel Tan. Kabalo ka mo banwa, ang unity is not always the answer. Ang istorya nga ma-unite para nga maayong performance, maisa kami para nga padayon ang mga programa, hindi amo sina ang solusyon sa aton sini nga mga kabumbo, kag hindi amo sinang pinaka the best nga sitwasyon nga nakambala ko sina. Ano natabo kay Marcos kag kay Duterte aw? Di ba unity? Unitim? Oh, bagong Pilipinas, mahal-mahal bugas. Ay layat-layang hindi mo nang lyrics, no? Anyway, unity ito yan sa una na singgitan sininila mo. Mangkuton mo yan sa Presidente Bongbong Marcos. Tiano imo mga plataporma ni gobyerno? Oh, ambal man lang yan si Presidente Bongbong Marcos, unity. Oh, sa aton sining mga kabumbo. Okay. Yan mo na manwa. No? Hindi man niya siling nga, why ka mo nag-isa, wala ka mo nag-unite, hindi na ka mo makahatag sang mayo nga serbisyo sa pumuluyo. Hindi. Kay, granting for the sake of discussion, may unity ka mo. Isa lang ka mo katuhog. Kay kuno unity mo. Ti paano karon iya makahatag sa nagakaigo sini? Nga husto kag insakto in good faith nga mga programa, mga proyekto. Kay ti hindi na iya maka-question ang isa nyo kaupo dira sa konsiho. Nga mambalabi, no? The gentleman from kung diin ka man iya nga distrito, no? Nga iduso gini naton kay ti hindi niya paborable sa mga pumuluyo sa mo sini. Hindi niya paborable sa mga amo sining bahin sang sa sosyudad. Gali kay ti isa ka mo bisan hindi pa ya makapayo sa interes sang kadaman, iduso nyo lang kay tungod nga isa ka mo, hindi naman na mayo. Hindi ba? Bisan hindi ka mo iya isa ka partido, kung ang inyo senior may common goal ka mo nga ginatawag, kag inang common goal ninyo nga makapanerbisyo kamo kag mangin maayo ang sitwasyon pinagi sa inyo sini ginaduso nga mga ordinansa kag kunano pa nga mga programa within the city of Iloilo ape per se ti kunti mas labing maayo. That is why nga ti hindi iya unity ang pinaka the best nga reason or ang pinaka the best nga matabo para iyang lamang makapanerbisyo sa mayo ang mga opisyal sa syudad sang Iloilo. No? Unity karon abi unity. Unity tuod sa papel. Unity karon waya ga sa pakanay kongresista ninyo kag mayor nyo abi ti paano ko muna makatawag nga unity? Di ba? Sa aton sino mga kabumbo? Di nang unity, dira. Pero kung lain-lain man niya sang partido, kag ang tinutuyo isa lang, kayuhan sang pumuluyo, amo na yang nami. Standby anay sa aton sining mga kabumbo kay we have on the line ang aton sini iyang Vice President, no? Sa aton sining mga kabombo, Assistant Vice President si Bombo Warren French, may latest update regarding sa sining stoppage sang operation sang flow water bangod man sa ila sini iyang maintenance activities sa Bombo Warren. Please go ahead.
Yes, maayong hapon na Bobo Champ, tuman sa aton nga mga taga-Palamati. Dire kita anay sa balita nga ginahulat-ulat gid sa nga mga pumuluyo, ilabi na gid ang mga konsumidor sa nga Metro Pacific nga kusa din sa area bala no nga ang gas supply sa nga potable water amo ang flow water kiti bagod man sa humalin sa tong nagligat nga Lunes. So since nga stop for maintenance, preventive maintenance ang flow water, so why na tubig ang mga area dira sa bahin sang Haro kag subuman sang Lapas and some areas nga apektado. So tubtob ini sa supposedly 21 October 21 ang schedule, but hopefully kag may ari kita sang maayong nga balita nga sumugod karon sa hapon, mga more or less no subong nga hapon ang pasudlan na sa tubig ang underdrain. Yatong ginpatigayon bala no nga gintinluan ang iyas nga sand filter kag other components sa mga underdrains no sa flow water. So karon masugod ini nga i-fill up na sa tubig kag mag-start man sa pag process, well siguro mga late in the afternoon or tonight nga patigay na mapaandar na kag makapagwa na sa tubig no sumugod karon sa gabi. So matabo pa sini nga pag-start pa sina sa pag-process ng tubig, so ipatigay para agi blas ang tubig patidlo mga residyo bala Bombo Champ nga napinin flashing kundi may flashing pa ni nga matabo. So that will be siguro until tomorrow morning kag ang process sa sining flashing no kag pag blow off sina. So mga more or less mga dira hindi na maglapaw alas 9 sa aga no. And then after that, kung matapos na ang flushing, kag pag-blow off la, no, pagpagwa sa mga residyo, kag mga higko, or mga ano pa da, maglabno, kag tapos timplahon parang tubig, kag kung ano oras nga matesting, kag maghatag sa approval ang Metro Pacific nga batuno ng tubig, so that will be the time no, nga ma-supply na sa tubig officially ang flow water para sa Metro Pacific so that nga matigayon na no nga maka supply liwat no sa potable water ang flow water sa Metro Pacific kag ma-distribute ini sa mga pumuluyo no. So dira na mga sa aga sa Sabado. So depende na kung temprano pa before 9 o'clock matigayon nga ma-flush out kag tapos matigayon na ang processing sa tubig kag makapasar na ang quality sang tubig, ang taste, ang odor, no? Kag ang color sini. So dira na mabaton. So kung ano na nga tiyempo, boss sa aga, no? Or hopefully, no, kung matigayon na before noon time or before 10 or what, no? Pero hindi pa masigurado na, no? Pero at least boss aga. So maka-supply na sang tubig, no? Pero at least diri, no? Ulat-ulat ang tanan no. So tidri makita Bombocham nga kulang gid ang supply naton sa tubig kay sa karon 30,000 cubic meters ang ginasupply nga tubig. So na pag-stop operation dito kinabalan nga tama gid kakulang no why gid sa tubig no. So with this ang flow water subong may ara nga extra nga 20,000 cubic meter nga pwede pagid nga madugang nga ma-supply. Kag ara na karon sa Metro Pacific no. Kag suban kung sino pagid maka-supply sa aton sa additional pagid nga tubig amo na gina-welcome naton diri sa syudad kay do nakita naton nga tama gid kakulang no ang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Tema ko mo to sa nagbigat ka pila ka adlaw ting ibanya Bombocham pag napaligo mineral mo. Mahal mo Warren? Makon mo na no nga ang tawo bagod ban sa tubig bisan nano ka mahal kinasustener na bagod pa kay amo na kakinanglanon sa tubig sa aton sa pagabuhi no. With that ang mga eskwelahan kita mo nagpagwa sa ilaban sa niyang mga pagsulundan nga
hindi na magsuksok uniforme. Kaya why no gamiton nga tubig panglaba mo. So agagagiban pagid nga mga opisina, no, nag-imo sila. It's because nga sang kakulang sang tubig. Can you imagine nga wala sang tubig ang mga hotels, mga BPOs, mga ospital. Kung wala sang tubig, ano lang matabos na dra, no? Iban ganito hindi na gani ka flush sang ilas nga may inodoro. It's because nga sang kakulang sang tubig. So that important water is para sa aton. Bisan ano pa gani kisa kamahal. So ginaano na lang naton, no? Ginagwanta na lang naton. So bisan magtangker-tangker pa ganit ang Metro Pacific, ginaugtom na lang na sang tawo. Bisan ano pa inakamahal bagod man sa kakulang sang tubig, no? So with this, no? So aton nga ginapalabot sa tanan nga nakuha naton ining information, inabagod man kay damo nagikaroon nagahulat. So ginatingwan gid, no? Nga early morning tomorrow, no? Kung matapos na tanan kag matigayon na nga maghambal ang Metro Pacific nga ready na to accept sang tubig halin sa flow water, quality siguro buwas aga may ara na kita sa tubig, no, most especially sa mga areas dira, no, nga considering na dulaan sa supply sa sang tubig Bobocham, no. So mo ning aton nga madala, no, nga mayo karon nga balita para sa aton ning mga konsumidor diri sa bahin sang syudad sang Iloilo kag suban sa iban pa nga mga kabanwanan nga naging naka-eksperyensya, no, sang sining pagkadula sang supply sang tubig sa ilas ning lugar diri sa syudad kag suman sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo. Inyo agad Bombo Warren Friends nag-report para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Dari wabit haton sini Assistant Vice President si Bombo Warren French nagdadulong sa aton sang mayad gid nga balita kay matimprano pa ang pagbalik sang supply sang tubig. Ti more or less mga buwas kuno saga kung preparado ng batunon sang Metro Pacific ang tubig nga i-supply sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Matapos nga ti Iniman Banwa ang nakatapos naman sang ila sini nga ginapatigayon nga maintenance, no, sa mga nagkalain-lain man sini nga equipment sa planta sang Flow Water. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupon sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Oras 9 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 13 to 19, 2024. The Rock Station Band is overflowing with excitement na good maghatag sa inyo sa one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa October 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo,
We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa,
Pabukalan kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flame of... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Happy Friday! Good afternoon, gigs! Sa itanan mga kabombo, welcome sa kahapon lamang program. Biyernes kitang edisyon, kaupo din nyo si Tita Regine. It is now 17 minutes after 2 o'clock. Check ta ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. 68 days to go before Christmas. Kita ko along the way daw damo na mga pamalay, no? Nga may mga Christmas decors, may mga Christmas lights. Sige. But dapat no quality nga Christmas lights ang ato nga baklon, ang ato nga gamiton para nga safe kita ha sa mga sunog-sunog. Anyway, good afternoon again and welcome. Diri sa kahapon lamang program. Mga kabombo, kahapon la kita katapos ang sulat ni Lolo Dencio. But tapuson natin today, gina-account niya sa aton kung paano siya nga na-hospitalize. Ano ang natabo sa iya. Kag sang dito na siya sa hospital, ano pagid ang mga nagkalatabo. Kamu dira, basi may mga nagkalatabo man sa inyo dira nga live, pwede gi ma-share, pwede gid, no? Paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info sa inyong mga istorya or isulat ina nga mga istorya, mga natabo, mga naagyan ninyo, kagipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I'd like to welcome you all with a song from Cookie Zamora. Thank you for being with me again today. Here's Ikaw Na Kaya. Good afternoon and welcome sa KLP. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas.
Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka, at nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. Oh, yeah. Cookie Zamora, ikaw na kaya? Well, ikaw na kaya ang susunod na maging winner dito sa KLP. All you have to do is write or share with us your stories. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Bukas, after sa aton nga pag-interview sa kay Parpar sa 2nd District, mag-a-announce kita sa aton nga winner. And be the first one to know kung sino ina, especially if ang imong istorya nabasa naton this week, contender kagid sa aton nga mga pagapilian para nga maging winner naton tomorrow. Yesterday, ginakount sa aton ni Lolo Dencio kung paano gid, no? Nagsugod ang tanan, paano natabo nga na-hospitalize siya, and according to him, udto gali ito, no? Isa lang siya sa ilang nga balay, tapos gulpi lang, pagtindog niya, alay ihawak, tigin banyusan niya, pero grabe, gidya kuno ang sakit. Do hindi lang gidya ordinaryo ang sakit na do ginabuno. Nga sakit-sakit, gigkatama. Tapos nagapanglubaybay na siya pasulod sa ilang balay. Nagasinggitan siya, ngayo bulig. Only then to realize, isa lang gali siya ang tao sa ilang balay. Anyway, pag-abot sa iya nga hinablos, so gindadala siya, no? Balik-balik pa sila sa duha ka mga hospitals kay ti wala sang bakante nga room nga pwede nga maka-accommodate sa iya. Until nga sa isa ka private hospital ang tupa ni Lolo Dencio kung sa diin ba ang una gid nga room ni agin sudlan malmahal according sa iya, no, 4-5. And then ang ultrasound niya hindi pa pag-i-honor kay ti dapat kuno ang didto lang gid nga ultrasound result, no, ang ilang i-honor tinagwa gid ang iya nga 4-5 para nga mag ultrasound liwat tapos gintakdan siya sang catheter nga sulod sa iya kasakit-sakit man katama. Ti namahalan gid sila sang 4-5 so nag-transfer sa tag 3,000 ga room. Pero didto, no, kibot sila nga ti isa lang gali siya, no, especially kibot gid siya, isa lang gali siya sa dako-dako to nga room. Tapos gahambal nga ti waay na sa available nga room, amo na lang gid to kay gali limited kuno, no, kulang ang mga doctors, mga nurses sa sinang area, that's why nga ginalimit ang pasyente. Anyway, so diri kita mga kabombo sugpon sa istorya diri sa aton ni Lolo Dencio.
So balina takda na si Lolo Dencio sang catheter and then nagwa siya ya, lagaw-lagaw siya, natakaan siya, gano'n na buringan sa room niya. So bit-bit niya ya catheter, tapos damo dugo, tigin muno ini sang duha ka nurses, no? Bogin joke, ya pang siya ba, ida pamulunon ko ina iya. So nagkadlaw man na duha ka nurses. Dugay-dugay, may nurse nga lalaki nagpalapit sa akon, Tita Regine, namangkot sa akon, kundiin ang bantay ko. Sabat ko, gatulog pa. Hambal sang nurse, tay, paway ka anay, bago pa ina ang catheter mo, basi magkomplikasyon na. Gindulong ako sa akon katre. Mga 3 kaadlaw ang higda ko. Mga 2:00 sang aga. Ginpukaw ako sang nurse, nga tanawon ang BP ko kag blood sugar ko, kumusta ang tulog ko. Sabat ko, paano ako makatulog? Kay may helicopter, kag eroplano, may ara traktora. Dawa ay mantay ang sabat sa akon. Ara, pamati. Siling sang nurse tuod, no? Grabe naman maghuragok ang mag-asawa nga ina, akay may nag-join na tugali sa iya nga isa naman ka pasyente. So balan mo, Inday Regine, asawa niya ang gabantay. Mga 5 sila kaadlaw, nagwa na sila. May nagbulos, tigula nga pasyente, gawaras, kay gusto niya magwa. Ginapugos siya sang iya 2 ka bata. Gin-oxygen siya, tapos inbutangan bulong ang iya nga dextrose ang pampatulog. Pagmata niya, nagambal siya nga, sino ina ang sa tupad ko, nga agi na kortinahan na siya, siguro hold upper ina. So amo to Inday, ginabrihan ko akong kortina, kagatuan siya. Tingnabalan ko siya, nga agad dali ka magwa ako. Ginapagwa ako, pero hindi ako, kay damo diri gwapa nga nurses, kag namit ang pagkaon. Alauna, ginpatukar ko ang gamay ko nga radyo. Ginpahinay ko lang. Nagambal siya nga patunugon ko. Tisiling ko nga, mahilig ka mamati kay Inday Regine. Sabat sa 2 na kabantay, paborito na namon. So sabat ko, pareho kita. So naman ko tayong isa kabantay. Ano tay, guwapa na si Tita Regine. Ako gidyang istoryahan. Grabe. Sabat ko, hindi gid man. To si Aramina. Aramina pa ya, bumauya, makita kay Aramina. Anyway, habang nila, ay gwapa, gali, tani pa masyaran man niya kita. Grabe. So sabat sa hinablos ko, si Lolo Dencio, gusto niyo makita? Ay, oo, ang balila ka nami, man na siya magsulat. Ti, gusto niyo siya makita. Sabat sa isa kabantay, din siya how? Siling nga ara sa tubang mo. Ay, nagkadlaw sila, no? Ay, tuod. So, dayon palapit sa akon. Ay, na ospital ka man gali. Kagwapo gali sa imo. Tisan mo ka naman masulat. Sabat ko, kung kaluuyan ako sang Diyos, mag-ayo, buwas dayon. Sige, hambal nila, bantayan namon. Sang gabi, may nagsulod nga doktor, ginhikap ang balikawang ko kag magsiling. Masakit pa? Sabat ko hindi na. Ti ano, paopera ka buwas sa aga, sugaton ka namon. Sabat ko, Dok, ang hinablos ko ang istoryahon ninyo, kay sila na masabat. Kaysa akon, ginasagod lang ako. Wala ako obra. Kung ako lang, ara dayon. Kag Dok, pila ang bayad? Sabat niya, 100,000. Baw sabat ko, abaw ka mahal, gali. Hindi kami makuha sa amo ng akantidad. Abi mo, ang tanan nga politiko, ginpangayuan namon sang bulig, para lang maibayad diri sa hospital ninyo. Tiambot sa imo, bal niya, sa imo inaakaayuhan ang ginahambal ko. Pagkaaga, may nagsulod naman, lain nga doktor. Ginapaperma ako para operasyon ko. Sabat ko, ang hinablos ko ang istoryahon mo. Dayon ko talikod. Pagkaaga, ginsaylo ako sa service ward. Matuod gali, ngang upod ko puro malala ang ila sakit. Ang sakilid ko, cirrhosis of the liver ang sakit. Permilang gawaras. Ang sa tiil ko na yun, ambot Inday Regine kung anong sakit. Gakadunot ang parte sang iyalawas. Kinaubahan siya, hublas. Ang dason iya is pneumonia. Ubo lang nga ubo.
So amutogin palibutan kortina ang higdaan ko. Isa ka adlaw, nagsulod ang doktor ko. Balnya tay, pagkaubos ng dextrose mo, pwede ka nakagwa. Base, malatunan ka pa sa mga sakit. Wala ka imo sakit. Pagkaaga, ginapanghukas ng nurse ang akong dextrose. Gintudlo ko sa iya ang tawo nga nag-spread ang legs. Nurse, siling ko, tanawabla, tama ka na ko sang armas niya. Bara ka naman tay. Hinampak ako kung magsiling, ay, si tatay bala. Ginlikawan ko na gani, gintudlo mo pa sa akon. Ay, ambot, wala na sang pamilya nga nagabantay. Pagkaaga, nagwa ako sa hospital, ginpapungko ako sa wheelchair. Ay, inday, may bayad. Wala man siya magsukot, pero nagambal siya. Wala gid service. Gitagaan ko siya 50 pesos. Ay, tama ka, boring. Kag puros lang gastos, magpatakod sang kateter, 500 pesos. Balan mo inday, Regine, kada duha ka semana, ginailisan, kag magpa-laboratory, 2,000 pesos. Ginabudlayan ako, kay wala ako upod. Tapos pati sa pagkaon ko, ako pagapangita. Inday, diri ko nabalaan. Nga kabudlay gali, kung wala ka imo sang pamilya. Yung kaisa ka pamensar, ako mag-inom sang hilo. Uy, Lolodensyo. Kaya nabudlayan na gid ako. Kung kaisa na pensaran ko, mapaipit sa truck. Galing inday, tagaan mo naman problema ang driver. May mahinablos ka man, puro man sila masako. Damo kabataan. Sa subong galibog ang ulo ko, kay silin sang doktor, kinahanglan operahan gid ako. Kadamo ng antibiotics, wala ganubo ang UTI ko. Hindi, Regine, dili na lang na akong ginapabutsyag sa pagsulat ang akong problema. Ulaton ko na lang ang pagbuot sang aton Ginoo. Hasta na lang diri ang malawig kong salat. Salamat gid ang tagpadala, Lolo Densyo. No, do not be negative, ano? Remain positive, pangamuyo, and at the same time, be hopeful. And pray, no, nga ti mag-abot sa imo ang ina nga blessing para nga kung kinahanglan gyud mo sa operasyon, matigayon ng operasyon or pangamuyo, no, nga di na kinahanglan sang operasyon para nga mag-ayo na ikaw sa imong ginabatsyag. Dapat positibo lang gid, no, and be hopeful, be prayerful, and ask for blessings. Hindi na kay panumdum, no, so mga hindi manami. At least, I hope nga by writing to us, ang imong mga inagyan recently sa imong pagpangabuhi, kabay nga bisan pa paano, no, makapahagan-hagan sa imong ginabatsyag, kag I guess you're still okay. Kaya ti can afford ka pa gani, no, nga magpakadlaw diri sa amon, apisar nga amo na sila ang imong sitwasyon. But we're very happy, you're out of danger, and kabay, no, nga ti, ay, may miracle pa man lo, ano, di ba? And then, may mga natural remedies nga I am sure pwede mo gid, no? Nga mahimo ina, like tulog ka early, and then kaon ka sa mga healthy food, rest, and always think positive, di ba? Lolo Densyo, thank you so much sa imong mga stories na ginashare diri sa aton. We're praying for your recovery, total recovery, and healing at the same time. Salamat gid. It is now 2:34 in the afternoon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka importante ng mga pahibalo. Ano bala mahibaloan ng isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbalita
basulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ni. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatan-on ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma. Kag ginakonsiderar kita diri sa kahapon lamang program, ari naman ang sulat ni Nanay Del, My Dearest in the Regime. All Bombo staff, mapisan nga mga KLP writers, wala ga kataka nga tagpalamatis ang kahapon lamang program. Beautiful, wonderful, and pleasant day to all. In the Reg, this is a kabatuan setting, especially in Bliss. Siling ko inday, dumatuman, gidang handom sa kabataan, especially si Toting. Gi-tour nila ako sa mga towns of Iloilo. Yes, I love it. So, the story goes. Si D, isa ko kahinablo sa pakaisa, we have the same family name. Sa nag-eskwela pa sila, nag-board sa amon balay sa Haro, Iloilo City, ni Tita Bing. Tita Bing, how are you now? Mahirap kami nga magpamilya, tungod ang ambisyon nga edukasyon gid ang unahon. Isa lang. God is so kind and merciful. In the Reg, ang mga kabataan niya nakatapos sa high degree and fortunately went abroad, Canada. Unahan lang sa isa ka bata, kag amat-amat, request, and today, all of them with parents in the same place. Thank God. One day, Sweet D remembered Auntie Del and my children, kay very close ini sila. They invited us in their homecoming. Abaw, super excited naman ang leader who loves to travel, si Toting. In the Reg, naghimbo naman sila malakat. Ang instructions to going to Cabatuan, punta Taytay sang Gao Bridge, right side, pamangkot sang Bliss. Abaw, inday, perfect, good. We entered, follow the road, beautiful naman. Masaka-saka jutay lang kag amat-amat. I didn't feel any emotional disturbance. Instead, excited pagani ako. Nang hangaw-hangaw, medyo may distance sa main road pero lipot lang. Duha ka liko and down was a Sweet D waiting for us. Warm welcome, hugs and kisses. Auntie Del and party welcome gid. Abaw nga ang kagahod gid sa ilahaw, do inukay. Sobra kalipay, kakunyag, kahidlaw, overjoyed gid. Sobra. Hinday way balasang may nagtulo ang luha, kundi 90 years young, kadlaw sila. Kay Ilonggas, nagwa pagka-hospitable. Hala, table filled with food. Fruits, soft drinks. In the Reg do masiling ako, Sweet D, wala butong. Hambal ni Toting, nanay, hindi inihaniway. Joke lang. Inday kulang gid inoras namon sa pagbanding. Hala ginahod, hinarakhak, wala pugong-pugong sang ilagahod. Anyway, it's their private life. Anyway, wala sa nakasimpon sa ilang iban. Do hindi sila luyag matunod ang adlaw. Matransfer pa kami sa isa ka balay just nearby. Talakdon, Sanggamay. So pagpark, super beautiful na residence. Bata ni Sweet D, mag-asawa, both nurses, in Canada too. A big house, attractive, crystallized, and full of hanging plants. Atmosphere, cool, calm, and serene. Conducive for Nanay Del's story writing of KLP. Yes, a place for me. Because of fruit trees, abundant with ripe American guavas and ripe atis. I love it. Nag-enjoy man si Nene J. Ne,
upod ka sa amon sa Zaraga. Sa dason lang Antidel, sabat niya. Si Neni J, taker sang balay, tita man sang tag-iya. So we parted with hugs and kisses. Sweet D, luyag, adoptahon si tata after college graduation. For she learns that tata is an asset or a potential for Canada. God's grace, 3 years kibot si Sweet D nga didto naman si tata sa Canada. Sweet D, happy gid nga nakalakat man si tata dear. Abaw, hindi mautod. Wala katapusan ang chika nila tanan. Si Toting wala nagadali. Ti kundi na si Roman kami, hala, may ginduhol sa akon si Sweet D. My favorite fruit, Big Atis. Fruits, Big Atis and American guavas. Aha, all rich in vitamin C. They promised us to visit Saraga too, but because of hectic schedule, they failed, informing us, Auntie Del and Tita Bing, a big sorry gid. Next time na gid mga aunties, damo asya kasuhon pa namon. First message. Second message. Adto na sila sa Canada. Thank God. Our reunion made us physically and mentally healthy. Love, Sweet D, and children. In the Reg, I just prayed for them. Lord God, grant the family of Sweet D good health, protect them from harm. 3 years na nagligad, wagi kami sang hinibati, no? Any news from the children? Dugay si tata sa Canada nga, wagi communication. Buhi pa bala si Sweet D? Siling ko, amo ina, kay kung magkilita ay, urot-urot gid ang kalipay. Kay Sweet D and children, sa pagpauli ninyo sa Iloilo, pamasyariman si Auntie Del and Tita Bing sa Zaraga. Do take care of yourselves. Good luck, everyone. God bless. With all our love, Tita Bing and Nanay Del sa Zaraga. In the Reg, more power to your program. God bless you and family. Sa mga classmates ko sa KLP, kabay magkilita ay kita sa pila ka adlaw. To all my cousins in Damires, Nulusena. natabis. To Tita Vlogs, ni Olive, ni Ides, ni Vidad, God bless. Sa mga palangga ko sa Nipa, Banate, kumusta ka mutanan? God bless all of you. And thanks in the Reg, Nanay Del. Nami lang niya si Nanay Del, no? More ang lagaw-lagaw, enjoying life. Amo na iyan, Nanay Del, no? Para no? Para nga problema, kaya may driver ka mandira, may mga kaupdanan ka mandira, nga isa mo lang kahapanghagad, ara dayon. Kung kaisa gani, no? Mostly sila pang kapanghagad sa imo. Para good life. Anyway, enjoy life, ha? Nanay Del, thank you so much man sa imo. Mga panabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahanamdom. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp German Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps. Baka Bombo, tomorrow Saturday, it's interview time para sa ating nga winner. Last week, si Par sa 2nd District. And Par, I just saw, may ginbiling kagaling ang cellphone number din, no? So right after, nga maka-goodbye ako this afternoon sa program, magatawag ako sa imo. So paligbantay ha, sa imong mga cellphone, alert ikaw dira. Mga kabombo ka mo man, pwede gid nga mangin winner, kaangay ni Parpar. All you have to do is just send your stories, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then you send that sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow para sa atong pag-interview sa kay Parpar. Ang regarding sa iya to balang nga first love nga si Queen nga subong ginapanawagan nyo nga basi kon makapamati ka man Queen no may matinding mensahe si Parpar para sa imo ang love no nga wala sang happy ending but who knows it's still not yet the end of the love story basi kun may happy ending man somehow. Anyway, I'll be back with you again tomorrow. Mga kabombo, so madamo yung salamat sa inyo tanan. Up next, Tuyang Ermitania, Provincial Jail, kag Dear Diary. Mga exciting nga mga dramas nga inyo gina hulat-hulat diri every afternoon sa Bombo Radio Iloilo. So madamo yung salamat sa inyo. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.